Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4191199. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Eksperto ka rin ba sa batas ng pagkawasak? Tila hindi natatakot ang dalaga sa Dark Knight. Sa kabaligtaran, tila nasasabik siya. Mukhang malakas ka naman. Ikaw ang perpektong kalaban para masubukan ko ang lakas ko. Hindi pa ako nakakalaban ng kataas-taasang Diyos pagkatapos kong maging isa. Nakangiting sabi ng dalaga bago sumugod patungo sa Dark Knight. Binuhusan ng Dark Knight ng batas ng pagkawasak ang kanyang mahaba at itim na sibat bago siya sumugod na nagmumukhang isang tangke. Kasunod nito, dalawang napakalaking at malinaw na figure ang lumitaw sa kalangitan ng sabay na ginamit ng batang babae at ng Dark Knight ang Supreme God Phenomenon. Ang translucent na figure ng Supreme God Phenomenon na hinulma ng isang simpleng Supreme God ay maaaring lumaki ng mahigit 10 metro ang taas habang ang Supreme God Phenomenon na hinulma ng isang intermediate Supreme God ay hindi bababa sa 100 metro ang taas. Kung tungkol naman sa Supreme God Phenomenon na hinulma ng isang advanced Supreme God, ito ay hindi bababa sa 1,000 metro ang taas. Ang kataas-taasang Diyos na phenomenon, hindi ko inaasahan na magiging ganito ito kalakas. Kaya naman mariin akong pinabulaanan ng ikatlong senior brother nang sabihin kong walang silbi ang kataas-taasang Diyos na phenomenon. Talagang hindi ko alam ang lakas nito. Ang batang babae ay walang iba kundi si Clarissa. Habang nakikipaglaban si Clarissa sa Dark Knight, lumaban din ang kani-kanilang Supreme God Phenomena. Dahil kamakailan lamang naging isang simpleng Supreme God si Clarissa, ang kanyang Supreme God Phenomenon ay mahigit 10 metro lamang ang taas habang ang Supreme God Phenomenon ng Dark Knight ay halos 20 metro ang taas. Ang mapanirang enerhiya ng dalawa ay napakalakas kaya't ang ilan sa mga mahihinang naninirahan sa paligid ay agad na namatay. Sa oras na ito, biglang umungal ang Dark Knight. Sa isang iglap, tila nabaliw ang mga naninirahan sa Destiny Canyon sa paligid habang nagmamadali silang umalis patungo sa puso ng Destiny Canyon, naiwan na lamang sina Clarissa at ang Dark Knight. Marahas na nayanig ang kawalan, tila malapit na itong mapunit habang patuloy na naglalaban ang dalawa. Mukhang hindi ako masyadong mapalad, bumaantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Bago pa man masipsip ni Alvin ang lahat ng enerhiya mula sa mga gantimpalang natanggap niya, nagambala siya ng isang malaking kaguluhan. Patuloy na yumanig ang lupa na parabang libu-libong halimaw ang tumatakbo sa buong lupain. Ang kuwebo kung saan kinaroroonan ni Alvin ay nayanig din ng malakas, dahilan para mahulog ang mga bato at pumukaw ng alikabok mula sa lupa. Kung hindi nagtayo si Alvin ng isang pormasayon para suportahan ang kuweba, maaaring gumuho na ang kuweba. Hindi na kailangang hulaan ni Alvin para malaman na ang kaguluhan ay sanhi ng mga nagngangalit na naninirahan sa Destiny Canyon. Tingnan natin kung saan sila nanggagaling. Habang iniisip ito, lumipad si Alvin pataas sa kalangitan at tumingin sa direksyon ng kaguluhan. Nakita niya ang isang malaking madilim na masa na papalapit mula sa kaliwa. Ang mga ibong nagulat sa kaguluhan ay nagtangkang lumipad, ngunit sila ay inatake ng isang nakakatakot na enerhiya at sumabog at naging mga ulap ng dugo bago pa man nila ito magawa. Hindi dapat maging problema para sa akin na patayin ang mga naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos ngayong ang aking lakas ay maihahambing na sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos o isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, kung makapatay ako ng napakaraming naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, lilito ang isang naninirahan sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Wala na akong kalaban-laban sa isang kataas-taasang Diyos ngayon. Matapos makumpirma ang direksyon na pinupuntahan ng mga naninirahan sa Destiny Canyon, tumalikod si Alvin para umalis. Ligtas siya basta't maglalakbay siya ng kasabay nila. Pagdating niya sa puso ng Destiny Canyon, hihinto sila sa labas nito. Ito pala ang daan patungo sa puso ng Destiny Canyon, naisip ni Alvin sa sarili habang sinusundan ang nagwawala at nagngangalit na mga naninirahan sa Destiny Canyon. Dahil dito, natuklasan din niya na ang dati niyang kinaroroonan ay wala sa puso ng Destiny Canyon. Malamang na makakasalubong ko ang maraming advanced Emperors of God sa aking paglalakbay patungo sa puso ng Destiny Canyon. Madali lang para sa akin na patayin sila sa simula, pero magiging mas mahirap ito kapag nagtipon na ang lahat.
Limitado lang ang oras ko, naisip ni Alvin sa sarili. Sa kanyang paglalakbay, pinatay ni Alvin ang lahat ng kalahok mula sa iba pang mga banal na kaharian na kanyang nakasalubong. Bagamat hindi pa niya lubos na naaabsorb ang mga enerhiya mula sa kanyang mga nakaraang gantimpala, maaari pa rin siyang patuloy na mag-ipon ng mga gantimpala at maabsorb ang mga ito kapag may oras pa siya. Hindi nakakagulat, lahat ng mga advanced Emperors of Gods ay nabigla bago sila pinatay ni Alvin. Alvin. Bakit ba ang lakas niya? Bukod sa pagkagulat, ilan sa kanila ay ikinalungkot din ang kanilang malas dahil sa pagkasalubong kay Alvin. Patuloy na tumaas ang puntos ni Alvin habang naglalakbay siya patungo sa puso ng Destiny Canyon. Malaki ang pagkakaiba ng puntos niya at nang nasa ikatlong pwesto, at malapit na niyang maabyutin ang nasa unang pwesto. Marami sa mga puntos ng mga kalahok ay tumataas din, ngunit ang kanilang pagtaas ay hindi kasing lakas ng kay Alvin. Katulad ni Alvin, ang iba pang mga kalahok ay patungo rin sa puso ng Destiny Canyon. Papatayin nila ang mga mahihinang kalahok o mga naninirahan sa kanya na kanilang makakasalubong upang makaipon ng mga puntos at gantimpala. Sa kasamaang palad, hindi lahat sa kanila ay nakaligtas bago makarating sa kanilang destinasyon dahil napatay sila ng mas malalakas na kalaban. Matapos matay ang isa pang naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, sinulyapan ni Alvin ang ranggo. Bakit walang anumang pagbabago sa mga puntos ng ikaapat na senior sister? Natuklasan ni Alvin na nanatiling walang tigil ang mga puntos ni Clarissa habang pinapadali niya ang pagitan ng mga ito. Sa kasalukuyan, wala pang 1,000 puntos ang pagitan ng mga ito. Anong ginagawa ng ikaapat na senior sister? Sana ayos lang siya, naisip ni Alvin sa sarili habang nakasimangot, nag-aalala para kay Clarissa. Alam niyang walang kalaban-laban sa kanya ang mga mas matataas na emperador ng mga Diyos mula sa iba't ibang banal na kaharian. Ang tanging banta sa kanya ay ang mga kalahok na naging kataas-taasang Diyos sa kanyon o mga naninirahan sa kaharian ng kataas-taasang Diyos. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa para sa kanya kundi ang ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Patuloy na gumalaw si Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, bang! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw sa tainga ni Alvin bago niya narinig ang isang sumisigaw. Kurt, pareho tayong malapit ng maging kataas-taasang Diyos. Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaway, pareho tayong masasaktan. Hindi ka ba nag-aalala na baka may iba pang magsamantala sa sitwasyon? Ngumisi ang isa bago malamig na sinabi, ha? Sa tingin mo ba makikinig ako sa'yo? Mangarap ka pa. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita kahit mamatay ako o malubha ang aking pinsala. Maaari ka lang maghanda para mamatay kung hindi mo gagawin ang lahat. Ang kaguluhan ay lalong hamina ng hamina. Malinaw na ang labanan ay palayo ng palayo patungo sa puso ng Destiny Canyon. Sinusubukan ng lalaking unang nagsalita na pumunta sa puso ng Destiny Canyon, ngunit paulit-ulit siyang pinigilan ng kabilang lalaki. Kasabay nito, nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang sinusundan niya ang dalawa. Dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Isa ba itong patibong o talagang magkaaway sila? Base sa kanilang mga salita, tila magkaaway sila dahil isa sa kanila ang pumatay sa anak ng isa pa. Gayunpaman, walang garantiya na hindi ito isang bitag. Sa halip na maghanap sa kung saan-saan, mas madaling magdulot ng kaguluhan para maakit ang iba sa kanilang bitag. Hindi nakalimutan ni Alvin na itago ang kanyang presensya habang sinusundan niya ang dalawa. Samantala, hindi nagtagal at nasugatan ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ang lalaking unang nagsalita ay tuluyang sumuko sa pag-alis at hinarap ang kalaban. Dahil dito, madaling nakumpirma ni Alvin na hindi ito isang patibong. Napakaswerte. Nakasalubong ko ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos, nakangiting naisip ni Alvin sa sarili. Mahirap para sa kanya na patayin ang dalawa kung nasa maayos na kondisyon ang dalawa. Gayunpaman, nasugatan na ang dalawa ngayon, at madali para sa kanya na patayin sila gamit ang isang palihim na pag-atake. Hindi siya 100% kumpiyansa na mapapatay niya ang dalawa kung hayagan niya silang aatakihin. Swoosh! Nag-teleport si Alvin at lumitaw malapit sa dalawa. Sino yan? Mabilis na umatras ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos nang maramdaman nila ang presensya ni Alvin.
Kasabay nito, lumitaw si Alvin sa harap ng isa sa dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Bago pa man makapag-react ang kabilang panig, nagpakawala siya ng isang sinag ng espada na may 7 kulay. Swoosh! Nang pumasok ang 7 kulay na sinag ng espada sa nalalapit na katawan ng kataas-taasang Diyos, nagliwanag ang kanyang katawan bago ito sumabog at naging 10,000 sinag ng espada, na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Alvin! Gulat na sigaw ng natitirang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa sandaling ito. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang sinusubukang tumakas. Gayunpaman, sa isang iglap, isang gininto ang figure ang lumitaw, na humaharang sa kanyang daan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Nakilala niya ang bagong dating, isa ring nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay isang mansion master sa Soaring Divine Kingdom. Nakilala niya ang kabilang grupo dahil nang magkita ang mga tao mula sa Soaring Divine Kingdom at Jadebow Divine Kingdom, sinabi sa kanya ni Cameron sa pamamagitan ng voice transmission na ang kabilang grupo ay isa sa 3 nalalapit na kataas-taasang Diyos sa mga tao mula sa Soaring Divine Kingdom. 4,172. Bang! Ang nasugatang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay naipit na ngayon sa pagitan ng bagong dating, isang nalalapit na kataas-taasang Diyos na nasa pinakamatinding kondisyon, at ni Alvin, na nakatitig sa kanya ng may pagbabanta. Sa loob lamang ng wala pang 2 hininga, siya ay napatay ng bagong dating, isang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom. Ninakaw niya ako. Agad na dumim ang ekspresyon ni Alvin. Sa kanyang palagay, siya ang unang natuklasan ng 2 paparating na kataas-taasang Diyos. Matapos mapatay ang isa sa kanila, kumilos ang bagong dating sa kritikal na sandali. Mabilis na tumugon si Alvin. Sa sandaling mamatay ang pangalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos, ginamit niya ang kanyang banal na enerhiya upang paghiwalayin ang kilalang banal na artifact ng kabilang partido gamit ang isang kumpletong kaluluwa ng artifact at singsing na pang-espasyo. Kasunod nito, nagkunwari siyang gagawa ng hakbang upang angkinan ang kilalang banal na artifact. Nang makita ito ng nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom, dumilim ang kanyang ekspresyon bago siya kumilos. Nang makita ito, biglang nag-teleport palayo si Alvin at inangkin ang spatial ring. Lumala ang ekspresyon ng nalalapit na kataas-taasang Diyos. Natigilan siya at sumigaw, "Alvin, ang lakas ng loob mong magnakaw sa akin." Kasabay nito, nag-teleport si Alvin papunta sa kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa palagay ni Alvin, ang singsing na pangkalawakan at ang kitang-kitang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact ay nararapat na pag-aari niya. Bukod dito, naramdaman niya na ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom ay dapat magpasalamat na hindi niya nilayo na humingi ng hustisya para sa pagpatay sa nasugatang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Kung ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom ay tumangging umatras, natural na hindi rin siya atres. Tutal, ngayong isa na siyang Intermediate Emperor of Gods, may kumpiyansa siyang matatalo ang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Bang! Bang! Nang inabot ni Alvin ang kitang-kitang banal artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, kumilos ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom. Lumipad siya palapit at sinuntok ang kanyang kamao. Kasabay nito, ang kanyang kitang-kitang banal na artifact ay nagliwanag na may nakasisilaw na gininto ang liwanag na parang araw habang ito ay sumisikat patungo kay Alvin. Agad na nagpakawala si Alvin ng 7 kulay na sinag ng espada, hinaranggan ang nalalapit na atake ng kataas-taasang Diyos habang kinuha niya ang kitang-kitang banal na artifact at itinago ito. Alvin, may hiling ka na bang mamatay? Galit na tanong ng matandang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom. Inihulma niya ang kanyang batas na metal na nagniningning na kasing liwanag ng araw at nilagyan ito ng kanyang divine energy. Ang kanyang pag-atake ay parang araw na kayang sunugin ang lahat ng nasa daanan nito. Ikaw ang unang nagpakita ng kawalang galang, walang pakialam na sabi ni Alvin. Kasabay nito, muling tumama ang 7 kulay na sinag ng kanyang espada patungo sa matanda. Tila pantay ang naging atake ng 2 tao nang magbanggaan ang mga ito. Ang negatibong reaksyon mula sa banggaan ay napilitang umatras si Alvin ng 12 hakbang habang ang matandang lalaki ay napilitang umatras ng 20 hakbang. Paano naging ganito kalakas ang isang Intermediate Emperor of Gods?
Namula ang mukha ng matanda habang nakatingin kay Alvin at galit na sinabi, "Alvin, ninakaw mo ang aking spatial ring at prominenteng divine artifact. Sinusubukan mo ba akong pukawin? Ang iyong singsing na pangkalawakan at ang iyong kilalang banal na artifact." Nakangisi sabi ni Alvin, matandang lalaki, "Alam mo na ang totoo. Tumigil ka na sa pag-iyak. Kung hindi, pagbabayaran kita gamit ang iyong buhay." Nagningning ang mga mata ni Alvin sa hanggaring pumatay sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matanda nang bigla niyang maalala na si Alvin ay isang simpleng emperador ng mga Diyos na may kakayahang pumatay ng mga advanced na emperador ng mga Diyos bago pa man sila makapasok sa Destiny Canyon. Ngayong si Alvin ay isang intermediate na emperador ng mga Diyos, si Alvin ay kasing lakas ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Kung patuloy na lalakas si Alvin, magiging madali para sa kanya na patayin ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ngumisi ang matanda. Para mapanatili ang kanyang imahe, nagkunwari siyang kalmado kahit na nanginginig sa takot sa loob-loob niya. Bago siya naging isang guhit ng gininto ang liwanag at umalis, sinabi niya, "Alvin, hindi ko bibitawan ang bagay na ito. Hindi ko hahayaang mangyari ito ng ganito," nakangising sabi ni Alvin habang pinapanood ang matandang lalaki na tumatakas. Napagpasyahan niyang patayin ang sakam na matandang lalaki matapos niyang patatagin ang kanyang cultivation base. May mga patakaran sa Destiny Canyon, at natutunan na ito ni Alvin kay Cameron bago pumasok sa Destiny Canyon. Isa sa mga patakaran ay nagbabawal sa mga kalahok na may parehong lakas na makialam sa mga laban ng isa't isa maliban kung ang isa sa mga partido ay humingi ng tulong. Natural lamang na ang paglabag sa patakarang ito ay magbubunga ng puot. Nadama ni Alvin na imposibleng hindi malaman ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ang tuntunin. Hindi nagdalawang isip ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na labagin ang tuntunin dahil sa tingin niya ay isang taong basta na lang susuko si Alvin. Marahil, hindi niya inaasahan na ang lakas ko ay magiging kapantay ng sa kanya pagkatapos kong maging isang intermediate Emperor of Gods, haka-haka ni Alvin sa loob-loob niya. Tama si Alvin. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng matandang lalaki, na isang mansion master sa soaring divine kingdom, habang tumatakas. Akala ko mas mahina pa rin siya kaysa sa akin pagkatapos niya maging intermediate Emperor of Gods. Hindi ko inaasahan na magiging kasing lakas niya ang lakas ko. Kapag na-stabilize na niya ang cultivation base niya, siguradong mas malakas siya kaysa sa akin. Madali lang para sa kanya na patayin ako sa oras na iyon. Sus Mariosep. Hindi dapat ako naging sakam. Buntong hininga ng matanda, mas mabuting iulat ko na lang ang bagay na ito sa Panginoon at magbitiw sa aking posisyon bilang mansion master. Pupunta ako sa kabisera at magsisilbing bantay para sa maharlikang pamilya. Sa pamamagitan ng Lord's Decree, mapoprotektahan ako ng Panginoon sa soaring divine kingdom. Gaano man kalakas si Alvin, hindi niya ako maaabutan at ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo na kanyang sasalihan. Sa pag-iisip na ito, nakahinga ng maluwag ang matanda. Natural na walang kamalay-malay si Alvin na ang matandang lalaki ay takot na takot hanggang sa puntong nagdesisyon siyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang mansion master at maglingkod sa ilalim ng Panginoon ng soaring divine kingdom bilang isang bantay. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay patungo sa puso ng Destiny Canyon, at nakamit ang maraming gantimpala. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan niya na tila tumigil na sa pagsalakay ang mga naninirahan sa Destiny Canyon at unti-unting naglaho. Dahil dito, hindi na mahirap para sa kanya na hulaan na nakarating siya sa puso ng Destiny Canyon. Dapat akong maghanap ng lugar para tumira at makuha ang mga enerhiyang nakuha ko mula sa mga gantimpala. Kailangan kong patatagin ang aking cultivation base sa lalong madaling panahon. Kung magtatagumpay ako, mapapatay ko ang mga paparating na Supreme Gods. Matapos ang komprontasyon sa mga nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa soaring divine kingdom, nakatagpo ni Alvin ang ilan pang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Hindi na kailangang sabihin pa, sinubukan nilang lahat na patayin si Alvin ngunit nabigo. Gayunpaman, medyo nabigo siya dahil hindi niya nagawang patayin ang mga taong nag-udyok sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay ipagtanggol ang kanyang sarili at pigilan sila sa pagpatay sa kanya. Nang pumasok si Alvin sa isang closed-door cultivation, nagkagulo ang mga kalahok sa Destiny Canyon nang makita nilang ang mga puntos ni Alvin ay nalampasan ang kay Clarissa ng ilang daang puntos. Siya na ngayon ang nasa unang pwesto.
Paano nagawa ni Alvin na makaipon ng napakaraming puntos? Si Clarissa ay maihahambing sa isang ordinaryong kataas-taasang Diyos kaya hindi nakakagulat na nakaipon siya ng napakaraming puntos. Gayunpaman, kahit na kayang patayin ni Alvin ang mga advanced na Emperor of Gods, maihahambing pa rin siya ngayon sa mga paparating na kataas-taasang Diyos, tama ba? Posible kayang nagkaroon siya ng malaking tagumpay at naging isang intermediate Emperor of Gods. Posible yan. Maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam na si Alvin ay naging isang intermediate Emperor of Gods. Gayunpaman, matapos siyang ma-rank first sa individual ranking, marami ang nagsimulang mag-isip na siya ay naging isang intermediate Emperor of Gods at kasing lakas ng isang nalalapit na Supreme God. Sa paglipas ng panahon, kinumpirma rin ng ilang paparating na kataas-taasang Diyos na nakatagpo ni Alvin ang haka-haka, na ikinagulat ng lahat. Si Alvin ay naging isang intermediate Emperor of Gods, ngunit taglay na niya ang lakas ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Isa siyang halimaw. Maliit na paliwanag ang isang halimaw. Kung ako ang tatanungin, talagang napakasutil niya. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na matatakot ako sa isang intermediate Emperor of Gods. Sa totoo lang, nagdarasal ako na sana hindi ko siya makita at baka mapatay niya ako. Habang parami ng parami ang mga kalahok na dumating sa puso ng Destiny Canyon habang pinag-uusapan nila si Alvin, sa wakas ay tumigil na si Clarissa sa pakikipaglaban sa Dark Knight. Wala kang espesyal, at wala kang laban sa akin. Sayang, hindi kita mapapatay. Kung hindi, isang intermediate Supreme God ang lilito pagkatapos ng iyong kamatayan. Wala akong laban sa isang intermediate Supreme God ngayon kaya. Palam. Sabi ni Clarissa habang bigla niyang itinigil ang laban. Pagkatapos magpaalam sa Dark Knight, mabilis siyang umalis at nagtungo sa puso ng Destiny Canyon. Kahit hindi ko pa kayang patayin ang ibang mga kalahok ngayon, matutulungan ko pa rin ang aking nakababatang kapatid kung kailangan niya ng tulong. Hindi porket hindi ko sila kayang patayin, hindi ibig sabihin na hindi ko na sila maaaring saktan. Maaari sanang umalis si Clarissa sa Destiny Canyon at huminto sa labanan ng mga banal na kaharian matapos maging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon dahil gusto niyang tulungan si Alvin na maging isang intermediate Emperor of Gods. Laking gulat niya nang makarating siya sa puso ng Destiny Canyon nang malaman niya na si Alvin ay naging isang intermediate Emperor of Gods na. Pagkatapos, nang tingnan niya ang individual na ranggo, nabigla siyang muli sa mga puntos ni Alvin. Nahigitin na ako ng aking nakababatang kapatid. Base sa kanyang mga punto, tiyak na naging isang intermediate Emperor of Gods na siya dahil sa lahat ng gantimpalang natanggap niya. Kahanga-hanga. Ang kanyang lakas ngayon ay maihahambing na sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Mas may talento pa siya kaysa sa ating lahat. Naniniwala akong kahit ang panganay na senior sister ay hindi kasing lakas ng nakababatang kapatid noong siya ay isang intermediate Emperor of Gods. Tiyak na magugustuhan ng panganay na senior sister at pangalawang senior brother ang nakababatang kapatid kapag nakilala nila ito. Isang mainit at banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Clarissa habang patuloy niyang iniisip ko kung kailan babalik ang panganay na senior sister at pangalawang senior brother mula sa Realm Battlefield. 4,173 Tumigil sa pagngangalit ang mga naninirahan sa Destiny Canyon nang dumating ang lahat ng kalahok sa puso ng Destiny Canyon. Bukod pa riyan, bago matapos ang pagngangalit, hindi nila sasalakayin ang mga nasa puso na ng Destiny Canyon. Dahil maliit ang puso ng Destiny Canyon, medyo mataas ang tsansa ng mga kalahok mula sa iba't ibang Divine Kingdoms. Dahil dito, marami sa mga mahihina ang napatay. Matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga kalahok sa Destiny Canyon. Sa kanilang sarili lamang sila maaaring umasa para makakuha ng mga kayamanan at gantimpala. Kaya naman, hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga nagmula sa iisang banal na kaharian. Bagamat hindi sila makakakuha ng mga puntos sa pagpatay sa mga nagmula sa iisang banal na kaharian, gagantimpalaan pa rin sila. Bago nagsimulang mag-amok ang mga naninirahan sa Destiny Canyon, bihirang magpatayan ang mga kalahok. Gayunpaman, ngayong lahat sila ay naitulak na sa puso ng Destiny Canyon, naging karaniwan na ang mga laban ng buhay o kamatayan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga matataas na emperador ng mga Diyos mula sa iisang banal na kaharian ang palihim na nagtipon bago nila sinimulang pag-usapan ang mga lotes ng nagliliyab na Buddha sa lupa.
May isang tao mula sa Fallen Heroes Divine Kingdom na nakakuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Siya ay isang napipintong Supreme God. Ang prinsipe ng Wind Chime Divine Kingdom, si Richie, ay nakakuha rin ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Hindi nakakagulat na ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Fallen Heroes Divine Kingdom ay nakakuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Gayunpaman, si Richie ay hindi isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, tama ba? Bumantong hininga ang isa sa kanila bago sinabing, itinago ni Richie ang kanyang lakas. Naroon ako noong panahong iyon nang agawin niya ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Walang nakakaalam na siya ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Kaya naman, nang lumapit siya sa Lotus, ang napipintong kataas-taasang Diyos, na nakikipaglaban noong panahong iyon, ay hindi siya pinansin. Inakala nilang ang mga matataas na emperador ng mga Diyos sa paligid ay sapat na upang pigilan siya. Nang sa wakas ay ibunyag ang kanyang lakas at makatakas gamit ang kanyang batas ng hangin, na lubos niyang naunawaan, huli na ang lahat. Nagulat ang ilan sa kanila nang marinig ito. Kung ganoon nga, talagang mahusay na naitago ni Richie ang kanyang lakas. Talagang sulit para sa kanya na ilantad ang kanyang lakas kapalit ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Mukhang malapit nang magkaroon ng dalawang kataas-taasang Diyos ang maharlikang pamilya ng Wind Chime Divine Kingdom. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw ang isa sa kanila, na nakakuha ng atensyon ng lahat, imposible. Anong problema? Bakit ka naman gulat na gulat? Naging mausisa ang iba pang mga matataas na emperador ng mga Diyos. Ang maunlad na emperador ng mga Diyos, na napasigaw sa gulat, ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha nang sabihin niya, hoy, tingnan mo ang ranggo ng bawat isa. Nawala na ang pangalan ni Richie sa listahan. Nanlaki ang mga mata ng iba sa gulat bago nila mabilis na tiningnan ang individual na ranggo. Sabi ng isa sa kanila, nakalimutan mo ba ang pangalan niya? Si Richie ay isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Nauunawaan din niya ang batas ng hangin. Maliban sa demonyong babaeng iyon, malabong mapatay siya ng iba, hindi ba? Tama iyan. Gayunpaman, hindi dapat maging problema para sa kanya ang pagtakas mula sa demonyong babaeng iyon. Matapos muling suriin ang listahan, kinumpirma ng grupo ng mga Advanced Emperors of Gods na ang pangalan ni Richie ay talagang nawala na sa individual na ranggo, na nagpapahiwatig na patay na si Richie. Kasabay nito, natuklasan din ng mga miyembro ng Wind Chime Divine Kingdom ang kawalan ni Richie sa individual na ranggo. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Patay na ba ang prinsipe? Sino ang pumatay sa kanya? Maliban kay Clarissa mula sa Jade Bow Divine Kingdom, walang sino man ang dapat pumatay sa kanya. Maliban na lang kung magsanib puwersa ang ilang malapit na puwersa, imposibleng may iba pang makapatay sa kanya. Bukod sa mga tao ng Wind Chime Divine Kingdom, nagulat ang lahat nang matuklasan nilang si Richie, na nakakuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus, ay namatay na. Marami sa kanila ang nagsimulang mag-isip-isip. Inisip nila kung namatay ba si Richie bago o pagkatapos niyang kainin ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Naisip nila na sayang at sayang kung namatay siya pagkatapos niyang kainin ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Tutal, kung hindi siya mamamatay, tiyak na magiging isang kataas-taasang Diyos siya. Hindi nagtagal at tumigil ang lahat sa pag-uusap tungkol kay Richie at inilipat ang kanilang atensyon sa ibang mga bagay. Marami sa kanila ang nagsimulang mag-usap tungkol kay Clarissa, ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na kumakatawan sa Jade Bow Divine Kingdom na may lakas na maihahambing sa isang simpleng kataas-taasang Diyos. Nasaksihan ko si Clarissa na pumatay ng humigit kumulang 30 na mas matataas na emperador ng mga Diyos nang pinalibutan nila siya. Hindi ako nanatili hanggang sa huli, ngunit nakita ko siyang naglagay ng isang formation upang mahuli ang mga mas matataas na emperador ng mga Diyos bago sila patayin. Isang halimaw si Clarissa. Siya ang bangungot ng lahat. Dalangin ko na sana ay hindi natin siya masalubong. Marahil, isa na siyang simpleng kataas-taasang Diyos. Kung ganoon nga, hindi na niya tayo mapapatay. Tama ka. Ang mga kalahok na nagiging mga simpleng Supreme God sa Destiny Canyon ay pinagbabawalan na pumatay ng ibang kalahok na mga Emperor of Gods pa rin. Hindi nagtagal at napalitan muli ang usapan kay Alvin.
Siya nga pala, si Alvin, ang panimulang emperador ng mga Diyos mula sa matuwid na banal na kaharian, ay nakakatakot din. Nakita ko siyang pumatay ng dalawang mas mataas na emperador ng mga Diyos ng sunod-sunod. Nabalitaan ko ang tungkol sa kanyang kalakasang sumusuway sa langit bilang isang simpleng emperador ng mga Diyos. Ha! Kagagaling lang ba ninyong lahat sa saradong paglilinang? Tama iyan. Anong problema? Huwag mong sabihin na si Alvin ay naging isang intermediate emperor of gods. Oo. Kapantay na ni Alvin ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ngayong siya ay naging isang intermediate emperor of gods. Matapos makarating sa puso ng Destiny Canyon, nakapatay siya ng maraming tao. Siya ngayon ang unang ranggo sa individual na ranggo. Wala ba sa inyo ang nagsuri ng ranggo? Susmariosep. Siya talaga ang nasa unang ranggo. Napakahalimaw. Kasing daigdig niya si Clarissa. Hindi nakakapagtaka na ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ay nag-aagawan sa pagre-recruit sa kanya. Kung walang magiging problema, sina Alvin at Clarissa ay tiyak na sasali sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo pagkatapos umalis sa Destiny Canyon. Habang nakikipaglaban at nagpapatayan ang mga kalahok sa Destiny Canyon, ang 30 Panginoon ng mga banal na kaharian ay tahimik na naghintay, walang kamalayan sa nangyayari sa Canyon. Hindi lamang nila nakita ang nangyayari sa Destiny Canyon, kundi hindi rin nila nakita ang individual na ranggo at ang ranggo ng banal na kaharian. Malalaman lamang nila ang mga resulta pagkatapos ng labanan ng mga banal na kaharian. Kapag natapos na ang labanan, isang imahe ng salamin na nagpapakita ng individual na ranggo at ng banal na kaharian ang lilito sa kalangitan sa itaas ng Destiny Canyon. Ang ilan sa kanila ay nakaupo nang nakakross ang mga paa at nakapikit habang naghihintay. Mahirap sabihin kung sila ay naglilinang o nagpapahinga. Sa anumang kaso, batay sa kanilang mga nakaraang karanasan, alam nilang malapit nang matapos ang labanan ng mga banal na kaharian. Ang oras sa pagsubok ng mga Diyos ay dumaloy sa parehong bilis ng totoong mundo. Sa isang kisap mata lamang, 1 taon na ang lumipas. Tila normal lang ang Myriad Laws Academy, ngunit halos lahat ay nagbibigay pansin sa sitwasyon sa Trial of Gods. Sila ay mausisa tungkol sa pag-unlad na nagawa ng mga pumasok sa Trial of Gods. Sa nakalipas na taon, maraming soul pearls ng mga pumasok sa Trial of Gods ang nabasag, na nagpapahiwatig ng kanilang pagkamatay. Sa malayang kaharian ng paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Isang binata ang nakaupong mag-isa sa harap ng isang mesang bato habang umiinom ng alak. Sa isang kisap mata lang, ang 4th junior sister at ang junior brother ay 1 taon nang nasa Trial of Gods. Kakaiba ang pakiramdam na wala ang 4th junior sister. Iniisip ko kung magiging Supreme God siya. Dapat ay kaya niyang makalusot kung walang hindi inaasahang mangyari. Gayun din, dapat ay kaya rin ni junior brother na makalusot. Sa paglilitis ng mga Diyos. Pabalik sa Destiny Canyon ng Southern Heaven Continent. Swoosh! Isang batang babae ang lumitaw sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon. Ito ang pinakamalalang lugar sa canyon dahil ang kaibuturan ay binabantayan ng 9 na nakakatakot na demonyong halimaw na kapantay ng mga paparating na kataas-taasang Diyos. Kahit na noon, ang mga demonyong halimaw na ito ay maaaring hindi kayang tapatan ang mga paparating na kataas-taasang Diyos dahil wala silang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, kung ang 9 na demonyong halimaw ay magsasanib puwersa at bubuo ng isang blood formation, kahit 12 ng mga paparating na kataas-taasang Diyos ay hindi kayang tapatan sila. Sa oras na ito, ang 9 na demon beat ay nakapatay na ng ilang paparating na kataas-taasang Diyos. Maraming tao ang hindi nang ahas na pumunta sa lugar na ito, ngunit ang batang babae ay tila hindi man lang nag-aalala. Hindi ko kayang patayin ang mga kalahok, pero kaya kong patayin ang mga naninirahan sa canyon. May chismis na ang 9 na demonyong halimaw ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong rudimentary supreme gods kapag nagsanib puwersa sila at bumuo ng blood formation. Iniisip ko kung mas malakas ba sila kaysa sa Dark Knight na iyon. Masyadong mahina ang Dark Knight na iyon. Kaya ko siyang patayin sa loob ng 3 galaw. Sana hindi ako bibigwin ng 9 na demonyong halimaw.
Kung hindi, dadalhin ko rito ang aking nakababatang kapatid at ihahandog sila bilang regalo sa kanya. 4,194. Ang sentro ng puso ng Destiny Canyon ay parang isang bawal na lupain para sa mga kalahok mula sa iba't ibang divine kingdoms. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matinding labanan ang nagaganap sa kaibuturan ng Destiny Canyon. Isang batang babae ang nag-iisang nakikipaglaban sa siyam na demonyong halimaw. Ang ilan sa mga demonyong halimaw ay may napakalaking pakpak, at ang ilan ay kasinlaki ng mga bundok. Mayroon pang ang sawa na 1,000 metro ang haba. Ang bawat isa sa siyam na demonyong halimaw ay may lakas na maihahambing sa mga paparating na kataas-taasang Diyos, at kapag nagsanib, puwersa sila at bumuo ng blood formation, kaya pa nilang patayin ang mga panimulang kataas-taasang Diyos. Swash! Swoosh! Hindi masama, hindi rin masama. Kayong siya may mas malakas kaysa sa Dark Knight na iyon. Sa oras na ito, biglang bumuhos ang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang kanyang banal na enerhiya ay bahagyang nagbago. Mas malakas na ito ngayon. Ang hindi inaasahang engkwentro ko noon ay nakatulong sa akin upang lubos na mapatatag ang aking cultivation base noong ako ay isang advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, iba na ngayon. Matapos maging isang simpleng Supreme God, kahit na halos matatag na ang aking cultivation base, hindi pa ito lubusang matatag. Hindi ko inaasahan na ang pakikipaglaban sa inyong siyam ay makakatulong sa akin upang lalong mapatatag ang aking cultivation base. Tara na. Huwag kayong mag-atubili ngayon. Bagamat maliit ang pangangatawan ng dalaga, tila taglay niya ang makadiyos na lakas habang nilalabanan niya ang mga demonyong halimaw, niyayanig ang lupa at binabaligtad ang langit. Kasabay nito, narinig ng mga tao sa labas ng sentro ng Destiny Canyon ang kaguluhan, ngunit walang sino man ang nangahas na pumasok sa sentro para tumingin. Tutal, para na rin itong paghahanap ng gulo. Anong nangyayari? May nag-aaway ba dyan? Nararamdaman ko ang aura ng siyam na demonyong halimaw. Sino sa langit ang makakalaban sa kanila ng ganito katagal? Sa huli, sinubukan lang nilang tumingin mula sa malayo bago sila nagmadaling umalis. Sa oras na ito, tumigil na sa pagsalakay ang mga naninirahan sa Destiny Canyon, at ang mga kalahok mula sa iba't ibang divine kingdoms ay nakarating na rin sa puso ng Destiny Canyon, na nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan ng labanan ng mga divine kingdoms. Wala nang gaanong natitirang oras. Sa natitirang oras ko rito, mas makabubuti para sa akin na maghanap ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Kahit na hindi maganda ang aking swerte, maaari ko pa ring patayin ang ilang naninirahan sa canyon o mga kalahok mula sa iba pang mga banal na kaharian. Hindi mo kailangang guluhin ang babaeng yan, Clarissa. Kapag nakasalubong ko siya, dapat akong tumakbo. Malas ako kung habulin niya ako. Ganito rin ang nangyari sa isa pang halimaw mula sa matuwid na banal na kaharian, si Alvin. Susubukan ko ang aking makakaya para hindi rin siya magalit. Maraming mga nalalapit na kataas-taasang Diyos na ayaw pukawin si Alvin. Tutal, si Alvin ay isa lamang bagong Intermediate Emperor of Gods, ngunit taglay na niya ang lakas ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Kahit na hindi niya sila matalo ngayon, hindi masasabi ang pareho para sa hinaharap. Bata pa siya, at walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Kung pukawin o sasaktan nila siya, lilikha lamang sila ng gulo para sa kanilang sarili sa hinaharap. Kung tungkol naman kay Clarissa na kumakatawan sa Jade Bow Divine Kingdom, hindi lamang sila ayaw siyang pukawin o saktan, kundi same time pa silang nanalangin na huwag siyang makasalubong. Karamihan sa kanila ay nag-isip na malamang na isa na siyang simpleng kataas-taasang Diyos sa panahong ito. Kahit na hindi pa siya naging isa, taglay pa rin niya ang lakas ng isa, at ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagpatay ng mga manok. Walang kamalay-malay si Alvin sa kaguluhan sa puso ng Destiny Canyon. Sa sandaling ito, abala siya sa pagsipsip ng mga enerhiya mula sa mga gantimpalang natanggap niya upang patatagin ang kanyang cultivation base. Namulat lamang siya nang sa wakas ay na-stabilize na niya ang kanyang cultivation base. Malaki ang itinaas ng lakas ko. Dahil dito, hindi na ako makakapantay sa mga ordinaryong paparating na kataas-taasang Diyos. Tumayo si Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha.
Gayunpaman, malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang lumitaw sa kanyang isipan ang figure ng isang matandang lalaki. Bulong niya sa sarili, kung makakasalubong ko ang matandang iyon bago umalis sa kanyan, tiyak na papatayin ko siya. Alam ni Alvin na medyo mahirap para sa kanya na patayin ang matandang lalaki pagkatapos niyang umalis sa Destiny Canyon. Kung tutuusin, walang duda na paprotektahan siya ng Soaring Divine Kingdom. Ilang araw na ba tayo natitira rito? Hindi na magtatagal at ililipat na tayo palabas ng kanyan. Dapat kong sikaping makakuha ng mas maraming pera hanggat maaari sa panahong ito. Dahil sa kaisipang ito, lumipad palabas si Alvin. Hindi na niya itinago ang kanyang presensya. Sa kanyang palagay, ang tanging tao sa Destiny Canyon na makakapigil sa kanya ngayon ay ang kanyang pang-apat na senior sister, si Clarissa. Tutal, kahit na mayroong isang pambihirang napipintong kataas-taasang Diyos sa iba, madali para sa kanya na makatakas kahit matalo niya ang kabilang partido. Gaano man kalakas ang napipintong kataas-taasang Diyos, sila pa rin ay mga advanced na kataas-taasang Diyos. Iba ang magiging usapan kung ang kanyang kalaban ay isang simpleng kataas-taasang Diyos. Ang pagkakaiba lamang sa kaharian ay magbibigay sa kabilang partido ng malaking kalamangan. Maya-maya pa, 6 na tao ang nakakita kay Alvin na lumilipad lampas sa kanila. Tiningnan nila siya ng may mapang asar na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Alvin yan. Mayroon tayong nalalapit na kataas-taasang Diyos na kasama natin, at marami tayong kakampi. Sa kabaligtaran, siya ay nag-iisa. Bakit hindi natin siya salakayin? Sige. Lumapit ang 6 na masusulong na emperador ng mga Diyos kay Alvin at pinalibutan ito. Natigilan si Alvin nang makita ito. Sila pa nga ang nagkusa na ipadala ang kanilang mga sarili sa akin. May lakas ba sila ng loob na patayin ako? Ang 6 na masusulong na emperador ng mga Diyos, isa na rito ay isang napipintong kataas-taasang Diyos, ay hindi nag-aksaya ng salita at agad na sumalakay, na nagpapatunay na malinaw ang kanilang intensyon na patayin si Alvin. Isa sa mga mahuhusay na emperador ng mga Diyos na nakaintindi sa batas ng kalawakan ang mabilis na nagselyo sa kalawakan upang pigilan si Alvin sa pagtakas. Tinaas ni Alvin ang isang kilay at sinabing, "Sige. Hayaan mong subukan ko ang iyong lakas." Kasunod nito, nagsimulang manginig ang espasyo sa paligid ni Alvin bago sumilay ang 7 kulay na sinag ng espada at bumuo ng isang bilog na pananggalang na harang sa paligid niya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espada at sinaksak ang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Swash! Swoosh! Sa oras na ito, ang mga atake ng 5 matataas na emperador ng mga Diyos ay bumaril ngunit madaling naiwasang ng 7 kulay na harang ni Alvin. Ang lakas ni Wanger, ang kaluluwa ng espada ng 7 Orifice Exquisite Sword, ay bumuti rin ng malaki matapos ang tagumpay ni Alvin. Ipinagtanggol niya si Alvin ng buong lakas, at ang mga atake ng 5 Advanced Emperors of Gods ay hindi nagawang mahawakan si Alvin. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng 5 matataas na emperador ng mga Diyos ay lubhang nagbago at nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang makita ito. Kasabay nito, sinalubong ni Alvin ang atake ng ika-6 na abanteng emperador ng mga Diyos, isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Naunawaan ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ang batas ng tubig. Iwinasiwas niya ang espada sa kanyang kamay bago lumitaw ang mga alon sa kalangitan at bumuo ng isang asul na sinag ng espada na sumugod patungo kay Alvin. Kumikinang ang pulang liwanag sa ibabaw ng espada ng nalalapit na kataas-taasang Diyos, na siyang kaluluwa ng espada. Bukod pa riyan, umikot ang maitim na hamog sa paligid ng talim ng espada, na nagmumukha itong isang demonyong sandata. Nagsimulang umikot ang kawalan sa paligid ng espada habang ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay walang putol na nilagyan ng batas ng tubig ang kanyang espada. Swoosh! Lumipad ang sinag ng espada patungo sa 7 kulay na sinag ng espada mula sa 7 Orifices Exquisite Sword. Nang magbanggaan sila, natigil sila sa isang pagkakatabla ng ilang paghinga bago sila sumabog. Umabot ang mga nakakatakot na alon, dahilan para mapunit at mabahiran ang espasyo. Kasabay nito, ang iba pang 5 mas maunlad na emperador ng mga Diyos ay nakatayo malapit kay Alvin dahil kakaatake lang nila kay Alvin.
Dahil dito, wala silang oras para gumanti bago sila tinamaan ng mga shockwave. Bagamat mabilis silang lumaban, napalipad pa rin sila. Isa-isa silang dumura ng dugo. Sa 6 na tao, tanging ang nalalapit na kataas-taasang Diyos lamang ang hindi naapektuhan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito ay lubhang malungkot. Kasabay nito, nanginig ang kanyang puso habang iniisip niya ang sarili, paano naging ganito kalakas si Alvin. Madali siyang nagdepensa laban sa iba pang 5 at nanatili sa aking tabi. Kasunod noon, nagbago ang ekspresyon ng nalalapit na kataas-taasang Diyos nang may maalala siya. Hindi. Kanina, ipinagtatanggol siya ng kaluluwa ng espada niya at hindi nakibahagi sa mga pag-atake. Alam na alam ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na kapag sumali na sa pag-atake ang kaluluwa ng espada ni Alvin, madali nang masisira ni Alvin ang kanyang pag-atake. Bukod dito, determinado siyang patayin si Alvin kanina kaya hindi siya nagpigil nang umatake siya kanina. Wala akong laban sa kanya. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ng nalalapit na kataas-taasang Diyos, ang tunog ng isang sigaw ng espada ay nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan. Kasunod nito, nakita niya ang isang 7 kulay na sinag ng espada na lumipad bago pinatay ang kanyang 5 kasamahan mula sa iisang banal na kaharian. Tumakbo. Bumilis ang tibok ng puso ng nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanyang dibdib habang siya ay tumalikod at tumakbo palayo ng walang pag-aalinlangan. Lumitaw ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa, tinatangay siya palayo. Sa kasamaang palad, agad niyang nakita ang isang lilang figure na nakatayo sa kanyang dinaraanan. Likas siyang lumingon upang magpalit ng direksyon, ngunit natuklasan niya na ang espasyo ay naselyuhan na. Maaari na lamang siyang sumuko sa pagtakas upang salakayin ang naselyuhang espasyo. Ito na lamang ang tanging pagpipilian niya sa sandaling iyon. Sapat pa rin ang kanyang katwiran upang malaman na ang pakikipaglaban kay Alvin ay magpapataas lamang ng posibilidad na siya ay mamatay. Masyado kang mahina, buntong hininga ni Alvin bago siya lumipad palapit sa selyadong espasyo. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinapunta ang 7 butas na mahusay na espada at siwanger sa selyadong espasyo. Sa loob lamang ng 2 hininga, napatay ni Alvin ang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Napakaswerte ko, naisip ni Alvin sa sarili matapos niyang matanggap ang mga gantimpala at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal at muling kumalat ang balita tungkol sa nakakatakot na lakas ni Alvin. Nipatitag na ni Alvin ng Righteous Divine Kingdom ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods. Halos wala na siyang talo ngayon, pinapatay niya ang lahat ng nalalapit na Supreme Gods na kanyang nakasalamuhan na parang mga manok. 4,175. Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Alvin, isang simpleng Emperor of Gods na naging Intermediate Emperor of Gods sa Destiny Canyon, na halos walang talo matapos patatagin ang kanyang cultivation base. Mukhang si Clarissa lang ng Jade Bow Divine Kingdom ang makakatalo sa kanya. Natural lang yan. Una sa lahat, taglay na niya ang lakas ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Malaki pa nga ang posibilidad na nalampasan na niya at naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Kung siya ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos na, ibig sabihin nito ay hindi na niya maaaring patayin ang mga kalahok sa Destiny Canyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi na niya maaaring saktan ang mga kalahok. Kung mayroon akong tulong ni Clarissa, hindi ko na kailangang matakot kay Alvin. Katulad ng iba mula sa iba't ibang banal na kaharian, ang mga kalahok mula sa matuwid na banal na kaharian ay nagulat nang marinig nila ang tungkol sa lakas ni Alvin. Hindi lang naging Intermediate Emperor of God si Alvin, kundi napatitag din niya ang kanyang cultivation base. Biro ba ito? Paano niya nagawa iyon? Napakabili ba ni Alvin na makalusot? Higit sa lahat, mas malakas na siya ngayon kaysa sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Nakakagulat talaga ito. Bago pa man siya makapasok sa Destiny Canyon, hindi na siya maihahambing sa mga paparating na kataas-taasang Diyos. Hindi ko akalain na mas malakas na siya ngayon kaysa sa mga paparating na kataas-taasang Diyos. Si Cameron, na siyang pinakakilala kay Alvin sa mga tao mula sa Righteous Divine Kingdom, ay nabigla rin at hindi makapaniwala.
Ganito na ba kalakas ang dating ni Alvin? Nakilala ni Cameron si Alvin noong kompetisyon para pumili ng pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion at nasaksihan niya ang pag-unlad ni Alvin simula noon. Sa kabila ng talento ni Alvin, alam niyang mas mahina si Alvin kaysa sa kanya nang pumasok sila sa Destiny Canyon. Kung tutuusin, ang lakas niya ay halos kasing-lakas ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Hindi niya talaga inaasahan na pagkatapos makapasok sa Destiny Canyon, ang lakas ni Alvin ay malalampasan ang kanya ng ganito kabilis. Mapagkakatiwalaan ba ang balita? Tanong ni Cameron sa loob-loob niya na may pag-aalinlangan. Gayunpaman, agad na nawala ang kanyang mga pagdududa nang tingnan niya ang listahan ng mga individual na ranggo. Biglang, yun siya. Isang figure ang lumipad palapit at lumitaw sa harap ni Cameron sa isang kisap mata lamang. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Cameron. Sabi niya, "Johnny, bakit mo ako sinusundan? 2 beses na tayong nag-away simula nang makapasok tayo sa canyon. Wala ka nang magagawa para baguhin ang mga bagay-bagay." Si Johnny ay isang mas mataas na emperador ng mga Diyos mula sa Sedge Mountain Divine Kingdom na kapantay ni Cameron. Pagkatapos makapasok sa Destiny Canyon, nagtagpo ang landas ng dalawa at naglaban, ngunit ang laban ay natapos sa tabla. Pagdating sa puso ng Destiny Canyon, muling nagkita ang dalawa. Sa pagkakataong ito, pareho silang may kumpiyansa sa pag-unlad ng kanilang mga kalakasan at siguradong kaya nilang basagin ang tabla. Sa kasamaang palad, nang muli silang maglaban, muling natapos ang laban sa tabla. Ang pangalawang laban ng dalawa ay naganap ilang araw pa lamang ang nakalipas. Dahil dito, hindi inisip ni Cameron na sapat na ang pagbuti ng lakas ni Johnny para masira ang tabla. Sabi niya, "Johnny, bakit hindi ka tumigil sa pag-aaksaya ng oras at maghanap na lang ng mga hindi inaasahang engkwentro o kayamanan?" Ngumiti si Johnny bago sinabi, "Hindi mali ang sinabi mo kong. Mag-isa akong pumunta rito." Nanlaki ang mga mata ni Cameron at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang mga sinabi ni Johnny. Sa sumunod na sandali, isang maunlad na emperador ng mga Diyos na nakakaintindi ng batas ng kalawakan ang tahimik na lumitaw sa likuran ni Cameron. Hugo. Agad na nanlumo ang puso ni Cameron. Si Hugo ay mula rin sa Sedge Mountain Divine Kingdom. Siya ang nakababatang kapatid ni Johnny at kapantay ni Johnny. Batid ni Cameron ang lakas ni Hugo. Kaya naman, alam niyang wala siyang tsansa kung sakaling magsanib puwersa sina Johnny at Hugo. Kailangan kong tumakbo. Hindi nagatubili si Cameron at sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, natuklasan niyang siya ay nakulong ng isang malakas na puwersa. Ang lalim ng pagpipigil. Nagpumigla si Cameron na makawala sa restraint ng DPT. Noong nakaraan, narinig niya na ginamit din ni Alvin ang restraint ng DPT mula sa batas ng kalawakan upang pigilan ang kanyang mga target na makatakas. Wala sa mga target ni Alvin ang nakatakas, at lahat sila ay napatay ni Alvin sa huli. Hindi inaasahan ni Cameron na makakaharap niya ang ibang taong gumagamit ng parehong pamamaraan ngayon. Sa oras na ito, sina Hugo at Johnny ay nagsanib puwersa at sabay na sumalakay, na malubhang nasugatan ang mga panloob na organo ni Cameron. "Hugo, sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin gamit ang restraint ng profundity? Sa tingin mo ba ay ikaw si Alvin?" Nakangisi na sabi ni Cameron. Kasunod nito, bigla siyang naglaho at nawala sa kanyang kinatatayuan. Kasing putla ng papel ang mukha ni Cameron habang tumatakas para iligtas ang kanyang buhay. Hindi siya tumigil sa paggalaw kahit nasamuka siya ng dugo. Nang makita ito, malamig na sinabi ni Johnny bago niya hinabol si Cameron, "Hulihin siya. Hindi siya makakatakas sa atin." Hindi nagatubili si Hugo at sumunod na lang. Sa isa pang bahagi ng puso ng Destiny Canyon, isang matandang lalaki ang lumipad sa ere na may madilim na ekspresyon sa mukha. "Sus Mariosep. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Alvin na patatagin ang kanyang cultivation base ng ganito kabila sa canyon. Dahil sa kasakiman ay nagalit ako sa isang halimaw. Hindi ako dapat nakialam noon." Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na isang mansyon mula sa Soaring Divine Kingdom.
Dati, nakialam siya at sinubukang samantalahin ang sitwasyon habang si Alvin ay nasa gitna ng pagpatay sa dalawang tao. Noon, nakatakas ang matanda dahil hindi pa sapat ang lakas ni Alvin para patayin ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, agad niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Alam niya noon na maaaring patayin siya ni Alvin sa sandaling mapatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base. Dahil dito, plano niyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang Mansion Master upang magsilbing bantay para sa maharlikang pamilya ng Soaring Divine Kingdom, umaasang makuha ang proteksyon ng Panginoon ng Soaring Divine Kingdom. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na mapapatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base ng ganito kabilis. Hindi ako maaaring umalis sa Destiny Canyon ng mas maaga maliban kung ako ay maging isang kataas-taasang Diyos. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay ang maghanap ng magandang lugar na mapagtataguan. Kailangan ko lang magtago ng saglit dahil malapit na kaming ilabas ng canyon. Nauunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan. Mabilis siya, at kaya niyang gamitin ang restraint ng profundity. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makatakas kung makakasalubong ko siya. Naisip ng matanda sa sarili, na natataranta. Wala na siyang ibang gusto kundi ang umalis sa Destiny Canyon ngayon. Sayang, ang magagawa niya lang ay maghanap ng magandang lugar na mapagtataguan sa ngayon. Malaki ang tsansa niyang mabuhay hanggat makakaalis siya sa Destiny Canyon. Swoosh! Pagkalipas ng kalahating araw, natano ng matanda ang isang kagubatan sa bundok sa di kalayuan. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Magandang taguan ang kagubatang iyon. Hindi ako mahahanap ni Alvin kung magtatago ako roon. Ha! Alvin, paano kung napalakas mo na ang iyong cultivation base at naging mas malakas ka kaysa sa akin? Wala kang magagawa sa akin kung hindi mo ako mahahanap. Kapag umalis na ako sa Destiny Canyon, hindi mo rin ako maaabutan. Bulong ng matanda na may mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang nakasuot ng lilang si Alvin ay lumipad lampas sa isang kagubatan sa bundok patungo sa isang tigang na lupain. Mayroon bang ganito kalaking tigang na lupain sa puso ng Destiny Canyon? Gulat na tiningnan ni Alvin ang tila walang katapusang tigang na lupain. Sa palagay ko ay walang tao sa ganitong katahimikang lugar. Hindi naman talaga ito isang mainam na taguan, bulong ni Alvin sa sarili. Nang biglang humina ang boses niya, naramdaman ni Alvin ang presensya ng isang tao sa di kalayuan. Napataas ang kilay niya nang maramdaman niyang papunta sa kanya ang kabilang panig. May pumunta ba talaga rito? Malas niya na makasalubong ako sa liblib na lugar na ito. Kasunod nito, ginamit ni Alvin ang double teleportation profundity at lumitaw sa harap ng kalaban sa isang kisap mata lamang. Nang makita niya ang kalaban, natigilan siya. Ikaw ba? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang lalaki nang makita niya si Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala habang nauutol na sinasabi, ay imposible. Paano posible na nandito ka rin? Mabilis na tumugon ang matanda at walang pag-aalinlangang tumalikod upang tumakas. Kasabay nito, kumilos si Alvin. Ginamit niya ang kanyang divine energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na heavenly veins at ginamit ang restraint ng profundity. Muling nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki nang mapagtanto niyang nakulong siya. Mabilis niyang inilabas ang kanyang prominenteng banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact at inatake ang harang. Hindi na kailangang sabihin pa, wala itong saysay. Halos hindi man lang natama ng kanyang mga pag-atake ang ibabaw ng harang. Pinag-cross ni Alvin ang kanyang mga braso bago niya sinabi ng may pang-uuyam, nagkataon lang. Nagkita tayong muli. Hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli ng ganito kaga. Hindi ka makakataka sa pagkakataong ito. 4,176. Alvin. Sa wakas, pinigilan ng nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Soaring Divine Kingdom ang kanyang pagtatangka na makawala mula sa restraining DPT. Alam niyang walang saysay ang kanyang mga ginawa. Batid ng matandang lalaki na ang kanyang buhay ay nasa awa ng binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling magmakaawa para sa kanyang buhay. Kasabay nito, pinagsisihan niya ang muling pagpukaw kay Alvin.
Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko noon. Babayaran kita. Tutulungan kitang patayin ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Kung hindi pa iyon sapat, paano kung 2? O 3? Bukod doon, may utang din ako sa iyo. Kung kailangan mo ang tulong ko sa hinaharap, tiyak na hindi kita tatanggihan. Gagawin ko ang lahat para suklian ang pabor. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin ang matanda, hindi pinansin ang pagmamakaawa ng matanda. Sa tingin mo ba kailangan ko ang tulong mo sa pagpatay sa mga advanced Emperor of Gods? Hindi ko talaga inaasahan na magkikita tayong muli ng ganito kaga. Mukhang nakatadhana na ang ating pagkikita. Hindi lang iyon, nakatadhana na rin ang iyong kamatayan. Mamatay ka na. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang gumagawa siya ng hakbang. Mabilis na ipinagtanggol ng matanda ang kanyang sarili, ngunit sayang, wala siyang laban kay Alvin. Hindi nakakagulat, napatay siya sa isang kisap mata lamang. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang sumikat kay Alvin matapos niyang patayin ang matanda. Kasunod nito, nagpatuloy si Alvin sa paggala sa puso ng Destiny Canyon. Wala nang gaanong oras bago matapos ang labanan ng mga banal na kaharian. Gusto niyang gamitin ng husto ang natitirang oras niya sa Canyon, umaasang makakakuha ng pinakamaraming gantimpala hanggat maaari. Para masakliyan ang pabor kay Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, at kay Cameron, nagpasya si Alvin na huwag patayin ang mga tao mula sa matuwid na banal na kaharian. Natural lamang na wala siyang ganitong konsiderasyon para sa mga kalahok mula sa iba pang mga banal na kaharian. Ito ay isang lugar kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, kung tutuusin. Hindi ginalugad ni Alvin ang tigang na lupain. Sa halip, lumipad siya sa ibang direksyon, isang lugar na kahalintulad ng tigang na lupain na hindi pa niya nagagalugad. Di nagtagal, nakita niya ang isang lalaking hinahabol ng 2 pang lalaki. Kapatid na Cameron. Hindi nagtagal at nakilala ni Alvin ang lalaking hinahabol bilang si Cameron, ang kanang kamay ni Yingjun. Si Cameron ang nagdala sa kanya sa kabisera ng matuwid na banal na kaharian. Walang impresyon si Alvin sa 2 lalaking humahabol kay Cameron at mabilis na nahinuhan na ang 2 ay maaaring mula sa ibang banal na kaharian. Mukhang kakilakilabot si Cameron habang nagpupumiglas siyang makatakas. Alam niyang mabilis siyang nahuhuli ng 2 lalaki, at alam niyang matatapos din ang lahat kapag naabutan na siya ng 2 lalaki. Ngumiti nang may pag-alipusta ang 2 lalaki mula sa Sedge Mountain Divine Kingdom nang makita nila kung gaano kawalang magawa si Cameron. Cameron, hindi ka makakatakas sa amin. Cameron, mamamatay ka ngayon. Kinukot siya ng 2 si Cameron, siguradong mapapatay nila si Cameron. Hindi ko inaasahan na mamamatay ako rito, naisip ni Cameron sa sarili habang nalulunod sa kawalan ng pag-asa, mabuti na lang at hindi ako nagkita ng walang kabuluhan. Nagawa kong makilala ang isang napakalaking talento tulad ni Brother Alvin sa buhay ko. Sayang at wala akong pagkakataong makita siyang muli bago ako mamatay. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Cameron sa hindi makapaniwala nang makita niya ang figurang nakasuot ng lila na nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanya. Pagkatapos, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, parang nag-hallucinate lang ako bago ako mamatay. Tiwala pa rin si Cameron na nag-hallucinate lang siya nang matuklasan niyang tila natigilan sina Chani at Hugo. Di Alvin. Gulat na tumingin ang 2 kay Alvin. Hindi nila inaasahan na makakasalubong nila si Alvin. Narinig din nila ang bulong-bulungan na pinapatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods. Higit sa lahat, narinig din nila na si Alvin ay mas malakas na ngayon kaysa sa mga paparating na Supreme Gods. Nagkatinginan ang 2 bago sabay na sumigaw, tumakbo. Nagmura ang 2 sa loob-loob nila habang mabilis na tumalikod at tumakbo palayo. Sus Mariosep. Bakit nandito si Alvin? Walang silbi ang mga communication jade sa Destiny Canyon, di ba? Gaano kaswerte si Cameron na dumating si Alvin dito? Sa oras na ito, si Hugo, na nakaunawa sa batas ng kalawakan, ay sinubukang gamitin ang teleportation profundity. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kalawakan ay nag-ambala at hindi na siya maaaring mag-teleport palayo.
Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hugo at Chonyi habang nagpupumiglas silang makawala sa kawalan. Kasabay nito, lumapit si Alvin at sinabi kay Cameron ng may panunukso, "Kapatid na Cameron, mukhang hindi ka maganda." Natural lang na napahiya si Cameron. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at seryosong nagsabi, "Kapatid na Alvin, huwag mo silang hayaang makatakas. Sila ay mga advanced Emperor of Gods. Doble ang gantimpalang matatanggap mo sa pagpatay sa kanila. Magtiwala ka, kapatid na Cameron. Hindi sila makakatakas sa akin," sabi ni Alvin bago niya sinulyapan ang dalawa na nahihirapan pa ring makawala sa restraint ng profundity. Sinundan ni Cameron ang linya ng paningin ni Alvin at nakita ang dalawa na umaatake sa espasyo sa kanilang paligid. Gaano man sila kalakas umatake, hindi man lang umindayog ang espasyo. Sino ang nakakaalam kung ilang beses na umatake ang dalawa bago tuluyang lumitaw ang mga mahinang alon? Kahit noon, casual na pinalakas ni Alvin ang harang gamit ang kanyang divine energy, at agad na naglaho ang mga mahinang alon. Sa wakas ay sumuko na ang desperadong dalawa sa pag-atake sa harang. Huminga ng malalim si Chonyi bago lumingon kay Cameron at nakangiting sinabi, "Cameron, sa tingin mo ba talaga ay sinusubukan ka naming patayin? Isa lang itong biro. Nahuli ka na sana namin agad kung hindi namin sinasadyang magpigil kanina." Hindi nagatubiling magsinungaling si Chonyi para iligtas ang kanyang buhay, sinusubukang kumbansihin si Cameron na isa lamang itong kalokohan. Mabilis na nakabawi si Hugo at sumabat, "Tama iyan. Cameron, biro lang iyon. Huwag mong seryosohin." Ngumisi si Cameron. "Kalokohan. Sa tingin mo ba ay tanga ako? O sa tingin mo ay tanga si Brother Alvin?" Walang interes si Alvin sa pag-uusap ng tatlo. Sa kanyang paningin, parang naglalakad ang dalawa at doble ang gantimpala. Maya-maya, nakangiti siyang nagtanong, "Kapatid na Cameron, mayroon ka bang huling salita para sa kanila?" Bahagyang umiling si Cameron nang marinig ang mga salita ni Alvin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chonyi at Hugo nang marinig ang nakakatakot na mga salita ni Alvin. Agad na lumuhad si Chonyi at nagsimulang yumuko kay Alvin habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Kasabay nito, inangkin ni Hugo na nakahanap siya ng isang lihim na kaharian sa puso ng Destiny Canyon. Sinabi niya na nabigo siyang buksan ang lihim na kaharian at tanging ang mga nalalapit na kataas-taasang Diyos lamang ang makakapagbukas ng lihim na kaharian. Hindi nakakagulat, sinabi niya na aakayin niya si Alvin sa lihim na kaharian kung ililigtas ni Alvin ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nakamit ng dalawa ang resultang inaasahan nila. Sa isang kisap mata lamang, pinatay ni Alvin ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin habang nakatayo sa ere. Mukha siyang isang malamig na immortal, walang pakialam sa buhay at kamatayan ng lahat ng nabubuhay na bagay. Hindi napigilan ni Cameron ang mapabuntong hininga habang pinapanood ang eksena sa harap niya. Hindi niya inaasahan na tataas ng ganito ang lakas ni Alvin matapos maging isang intermediate Emperor of Gods at patatagin ang kanyang cultivation base sa Destiny Canyon. Bago pumasok sa canyon, sinabi na ni Brother Alvin na sisirain niya at palalakasan ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya noong panahong iyon. Biglang naalala ni Cameron na buong kumpiyansang sinabi ni Alvin sa mga tao mula sa puwersang may pinakamataas na ranggo na dumating para kunin siya na kaya niyang pasukin at patatagin ang kanyang cultivation base sa Destiny Canyon. Noong panahong yon, hindi siya pinaniwalaan ng lahat at marami pa nga ang nag-iisip na nagyayabang lang siya. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong iyon mula sa puwersang may pinakamataas na ranggo pagkatapos umalis ni Brother Alvin sa Destiny Canyon. Kailangan nilang tuparin ang kanilang mga pangako sa kanya at tulungan siyang maging isang advanced Emperor of Gods kung gusto nilang sumali siya sa kanilang puwersa. Di nagtagal, nanlaki ang mga mata ni Cameron nang may lumitaw na isa pang ideya sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Alvin at naisip, ito, nangangahulugan ba ito na si Brother Alvin ay may kumpiyansa na magiging isang advanced Emperor of Gods sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, tumingin si Alvin kay Cameron at sinabing, "Kapatid na Cameron, sa palagay ko dapat kang maghanap ng ligtas na lugar at magtago ngayong nakarating na ang lahat sa puso ng Destiny Canyon.
4,197. Hindi nasaktan si Cameron na iminungkahi ni Alvin na magtago siya hanggang sa matapos ang labanan ng mga banal na kaharian. Sa kabaligtaran, naantig siya sa pag-aalala ni Alvin para sa kanyang kaligtasan. Hindi niya man lang naisip na sundan si Alvin o hingin ang proteksyon ni Alvin. Bagamat medyo pamilyar sila sa isa't isa, atubili siyang samantalahin si Alvin. May naalala si Cameron sa sandaling ito, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, "Kapatid na Alvin, batay sa iyong kasalukuyang lakas, hindi maraming tao ang makakapantay sa iyo sa Destiny Canyon. Gayunpaman, mag-ingat ka kahit na ikaw ay nasa unang ranggo na ngayon sa individual na ranggo. Hindi pinapakita ng ranggo ang lakas ng isang tao. Tiyak na kabilang ka sa 3 pinakamalakas na kalahok, ngunit si Clarissa mula sa Jade Bow Divine Kingdom ay walang alinlangan na pinakamalakas sa lahat ng kalahok. Hindi pa siya naging isang simpleng Supreme God, ngunit dati na niyang napatay ang humigit kumulang 30 Advanced Emperors of Gods at ilang malapit ng maging Supreme Gods bago nakuha ang Earth Flaming Buddha Lotus. Sa aking palagay, malamang na siya ay naging isang simpleng Supreme God na ngayon. Kahit na hindi pa, natatakot ako na mas malakas pa rin siya kaysa sa iyo, kapatid na Alvin." Sa palagay ni Cameron, wala nang kalaban si Alvin kay Clarissa ngayon maliban na lang kung si Alvin ay maging isang advanced na Emperor of Gods. Naniniwala siya na kayang patayin ni Alvin ang mga simpleng Supreme Gods kapag si Alvin ay naging isang advanced na Emperor of Gods. "Kapatid na Cameron, salamat sa iyong mabuting paalala," sabi ni Alvin. Natural lamang na walang kaalam-alam si Cameron na si Clarissa ang pang-4 na nakatatandang kapatid ni Alvin. Kaya naman, wala rin siyang alam na si Clarissa ay hindi banta kay Alvin gaano man ito kalakas. Pagkatapos magpaalam kay Cameron, nagpatuloy si Alvin sa paggala sa puso ng Destiny Canyon at pinatay ang halos lahat ng kanyang nakasalubong. Ang tanging exception ay ang mga tao mula sa Righteous Divine Kingdom. Maraming tao mula sa Righteous Divine Kingdom na nakasaksi sa lakas ni Alvin ang nagulat. Kasabay nito, nagpapasalamat sila na hindi siya gumawa ng aksyon laban sa kanila dahil sila ang kumakatawan sa iisang Divine Kingdom. Si Alvin ay naging napakalakas na. Isa siyang halimaw. Hindi siya ganito kalakas noong handaan. Kasabay nito, nang suriin ng ibang mga kalahok ang individual na ranggo, nagulat sila nang matuklasan nilang nakaipon na siya ng mahigit 10,000 puntos. Bilang resulta ng kanyang malaking kontribusyon, ang Righteous Divine Kingdom ay narank din sa unang pwesto sa ranggo ng Divine Kingdom. Gayunpaman, ang Jade Bow Divine Kingdom, na ngayon ay nasa pangalawang pwesto, ay 2,000 puntos lamang ang layo sa Righteous Divine Kingdom. Ito ay dahil si Clarissa ay 2,000 puntos din ang layo sa Alvin. Nakaipon na si Alvin ng mahigit 10,000 puntos. Hindi lang niya sinira ang dating record, kundi mas mataas pa ang record niya kaysa sa dating record. Hindi nakapagtataka na ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ay sabik na recruit sina Alvin at Clarissa. Sila ay pambihira. Dati, medyo hindi ako nasayahan na hindi ako nirecruit ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo, pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Mga halimaw talaga sila. Dahil walang nakakaalam na sina Alvin at Clarissa ay mula sa iisang puwersa, natural lamang na hindi nila inakalang magkakilala ang dalawa. Bukod pa rito, may ilan pang ang inaasahan ang isang matinding laban sa pagitan nila. Hindi pa rin tumitigil ang malaking kaguluhan mula sa kaibuturan ng Destiny Canyon. May mga bali-balita na si Clarissa ay naging isang panimulang kataas-taasang Diyos at naroon siya upang labanan ang 9 na demonyong halimaw. Kahit ang isang simpleng kataas-taasang Diyos ay maaaring hindi makalaban sa 9 na demonyong halimaw kung ang 9 na demonyong halimaw ay magsasanib puwersa. May mga taong sumubok na hamanin ang 9 na demonyong halimaw noon. Sayang, hindi man lang nila kayang saktan ang 9 na demonyong halimaw. Marahil, magkakaroon sila ng pagkakataon kung lahat sila ay kakain ng isang Earth Flaming Buddha Lotus at magiging isang simpleng Supreme God sa Canyon bago sila magsanib puwersa upang labanan ang 9 na demonyong halimaw. Narinig ni Alvin ang usapan ng grupo ng mga Advanced Emperors of Gods nang lumitaw siya.
Bago sila patayin, nalaman niya na si Clarissa ay maaaring nasa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon, nakikipaglaban sa siyam na demonyong halimaw. Ang blood formation ng siyam na demonyong halimaw ay nagpapalakas sa kanila kaysa sa isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos. Naisip ni Alvin sa sarili na may malungkot na ekspresyon. Alam niyang wala siyang laban sa siyam na demonyong halimaw. Bukod dito, kung sino man sa siyam na demonyong halimaw ang makakaintindi sa batas ng kalawakan, tiyak na mamamatay siya dahil hindi man lang siya makakatakas. Dapat akong pumunta at tingnan ito. Kung talagang nilalabanan ni Fourth Senior Sister ang siyam na demonyong halimaw, marahil, matutulungan ko siya kung kailangan niya. Taglay ang kaisipang ito, nagtungo si Alvin sa kaibuturan ng Destiny Canyon, na medyo malayo sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Sa isang lambak malapit sa puso ng Destiny Canyon. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng pagguho ng isang kuweba sa lambak. Isang figure ang lumulutang sa kalangitan habang ang isang malinaw na figure na may taas na mga 10 metro ay unti-unting kumukuha ng anyo. Ako, si Yulin, ay sa wakas ay nag-iisang kataas-taasang Diyos. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad at malungkot na binata. Ang laylayan ng kanyang itim na damit ay lumipad sa hangin kahit walang hangin. Siya ay isang napipintong kataas-taasang Diyos hanggang sa makuha niya ang isang earth flame ang Buddha Lotus. Matapos kainin ng lotus at pumasok sa closed-door cultivation, matagumpay niyang nakapasok sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Ngayon na siya ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, hindi na niya mapapatay ang iba pang mga kalahok at ang tanging mapapatay niya ay ang mga naninirahan sa Destiny Canyon. Hindi pa ako dapat umalis. Bagamat malaya si Yulin na umalis sa Destiny Canyon, pinili niyang manatili matapos maging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Maaari pa rin siyang makakuha ng mga gantimpala sa pagpatay sa mga naninirahan sa Destiny Canyon. Naku, wala pa rin akong kalaban-laban sa siyam na demonyong halimaw sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon kapag nagsanib puwersa na sila, bulong ni Yulin habang kumikislap ang mga mata, iniisip ko kung mayroon bang sinuman na naging mga simpleng kataas-taasang Diyos sa kaibuturan. Marahil, maaari tayong magsanib puwersa upang harapin ang siyam na demonyong halimaw. Sinasabing ang siyam na demonyong halimaw ang siyang sukdulang pagsubok sa labanan ng mga banal na kaharian. Bagamat ang pagpatay sa kanila ay hindi magbibigay sa atin ng maraming puntos, makakatanggap tayo ng isang malaking gantimpala mula sa Diyos ng paglikha. Mas lalong nagliwanag ang mga mata ni Yulin sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Sige, pumunta tayo sa pinakasentro ng Destiny Canyon. Kasabay nito, mayroon pang dalawang panimulang kataas-taasang Diyos na patungo rin sa kaibuturan ng Destiny Canyon. Maliwanag, pareho sila ng iniisip ni Yulin. Katulad ni Yulin, sila rin ay naging mga panimulang kataas-taasang Diyos matapos nilang kainin ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Ang katotohanang matagumpay nilang nakuha ang Earth Flame ang Buddha Lotus ay nagpakita kung gaano sila kalakas. Kung nabigo silang makalusot at maging mga panimulang kataas-taasang Diyos, matapos maging mga advanced na emperador ng mga Diyos ng napakatagal, ang kanilang paparating na kapigatian sa langit ay magiging nakamamatay. Habang ang tatlong bagong panimulang kataas-taasang Diyos ay patungo sa kaibuturan ng Destiny Canyon, isa pang tao na nakakuha rin ng Earth Flame ang Buddha Lotus ay nasa gitna ng pagtatangkang makapasok sa kaharian ng isang panimulang kataas-taasang Diyos. Sa bawat pagbukas ng Destiny Canyon, 6 na Earth Flame ang Buddha Lotus ang lilito. Sa pagkakataong ito, sa 6 na kalahok na nakakuha ng mga Lotus, 3, hindi kasama si Clarissa, ang naging mga panimulang Supreme Gods. Hindi ito nangyari noon sa kasaysayan ng labanan ng mga banal na kaharian. Noong nakaraan, 5 panimulang Supreme Gods ang lumitaw pagkatapos ng labanan ng mga banal na kaharian. Nang ang 3 panimulang kataas-taasang Diyos, na mula sa iba't ibang banal na kaharian, ay dumating malapit sa puso ng Destiny Canyon, nakasalubong nila ang ilan sa kanilang mga kasama na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan matapos maramdaman ang kani-kanilang aura ng 3. Natigilan ang 3 nang makita nilang nagtatago ang kanilang mga kasama. Bakit kayo nagtatago lahat? Ilang araw na lang ang natitira bago tayo ilabas ng canyon. Bakit ka nagtatago kung dapat mo namang gamitin ng husto ang oras mo? Naghihintay ba kayong lahat na makaalis sa canyon?
Ang mga sumusulong na Emperor of Gods na kalalabas lang mula sa kanilang pinagtataguan ay ngumiti ng may ngisi nang marinig ang mga tanong na iyon. Hindi mo alam ang nangyayari. Pinatatag ni Alvin ng matuwid na banal na kaharian ang kanyang cultivation base at mas malakas na siya kaysa sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ngayon. Kanina pa siya pumapatay ng mga kalahok mula sa iba pang mga banal na kaharian. Marami sa ating mga kasama ang napatay niya. Siguradong mamamatay tayo kung hindi tayo magtatago at makakasalubong siya. Alam namin na ang pagpunta sa Destiny Canyon ay isang minsanang pagkakataon sa buhay, ngunit natatakot kami para gumala-gala. Pakiramdam ng tatlo ay wala nang talo matapos maging mga panimulang kataas-taasang Diyos. Galit na galit sila nang malaman kung gaano kaawa-awa ang kani-kanilang mga kasama. Lahat kayo, sumama kayo sa akin. Gusto kong makita kung may lakas ng loob si Alvin na gumawa ng hakbang laban sa inyo habang ako'y naririto. Kapag naglakas loob siyang gumawa ng hakbang, sasaktan ko siya ng husto at hahayaan ko kayong patayin siya. Dahil si Alvin ay isa lamang intermediate Emperor of Gods, hindi siya maaaring patayin ng mga simpleng Supreme Gods dahil sa mga patakaran. Gayunpaman, hindi sila pinagbawalan na saktan siya. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga matataas na emperador ng mga Diyos. Bagamat mas malakas na ngayon si Alvin kaysa sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, hindi nila inisip na maihahambing siya sa isang simpleng kataas-taasang Diyos. Dahil nasa tabi nila ang isang simpleng kataas-taasang Diyos, natural na hindi na sila natatakot kay Alvin. 4,178. Isinama ng tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos ang kanilang mga kasamahan habang patungo sila sa kaibuturan ng Destiny Canyon. Iisa ang kanilang layunin na magsanib puwersa upang patayin ang siyam na demonyong halimaw upang saktan si Alvin kung sakaling makasalubong nila ito upang mapatay siya ng kanilang mga kasamahan. Hindi natural na alam ni Alvin na siya na ngayon ang target ng tatlong advanced Emperors of Gods na naging mga panimulang Supreme Gods matapos nilang kainin ang tig-iisang Earth Flame ng Buddha Lotus. Pagdating niya sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon, nakarinig siya ng isang nakakapangilabot na ingay sa di kalayuan. Palakas ng palakas ang ingay habang papalapit siya sa lugar na iyon. Bagamat malayo pa rin, napakalakas pa rin ng ingay. Kahit ang labanan sa pagitan ng dalawang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos ay hindi magiging ganito katindi, tama ba? Iniisip ko kung sino ang nakikipaglaban sa siyam na demonyong halimaw. Talaga bang si Fourth Senior Sister ito? Tanging si Fourth Senior Sister lamang ang may kakayahang gawin ito kapag siya ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, tama ba? Tanong ni Alvin sa loob-loob, kung hindi si Fourth Senior Sister, tiyak na iilang tao lamang ang naging simpleng kataas-taasang Diyos matapos nilang kainin ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Sa puntong ito, hindi pa 100% sigurado si Alvin na si Clarissa ang taong lumalaban sa siyam na demonyong halimaw. Habang naglalakad siya palapit, nakasalubong niya ang ilang mga demonyong halimaw na maihahambing sa mga paparating na kataas-taasang Diyos, at madali niya silang napatay. Pagkatapos umalis ni Alvin sa lugar, lumabas mula sa pinagtataguan ang ilang mga matataas na emperador ng mga Diyos. Si Alvin ay talagang kasing lakas ng nababalita. Madali niyang napatay ang dalawang demonyong halimaw na muntik na tayong mapatay sa isang atake lang. Mahirap paniwalaan na isa lamang siyang intermediate Emperor of Gods. Well, walang duda na isa lamang siyang intermediate Emperor of Gods. Naramdaman ko ang kanyang divine energy noong gumawa siya ng galaw kanina. Bagamat malakas si Alvin, ang kanyang banal na kamalayan ay mas mababa pa rin kaysa sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga cultivation base. Dahil dito, halos imposibleng matuklasan ang kanilang presensya maliban kung sila ay napakalapit o kung susuriin nila siya gamit ang kanilang banal na kamalayan. Gayunpaman, kahit hindi napansin ni Alvin ang kanilang presensya, alam niyang may mga nagtatagong advanced Emperors of Gods. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paghahanap sa kanila dahil sabik siyang malaman kung sino ang lumalaban sa siyam na demonyong halimaw. Nang dumating si Alvin sa larangan ng digmaan. Pang-apat na nakatatandang ate. Ang kagubatan sa paligid ay tuluyang giniba.
Ang lakas ng siyam na demonyong halimaw na pinalakas ng blood formation ay naging dahilan upang manginig si Alvin nang hindi sinasadya. Dahil dito, lalo niyang kinumpirma na wala siyang laban sa siyam na demonyong halimaw. Sa oras na ito, si Clarissa ay nakalutang sa hangin. Bahagyang namumutla ang kanyang mukha. Malino ay hindi siya nakakaranas ng madaliang sitwasyon. Gayunpaman, mas maayos pa rin ang kanyang kalagayan kumpara sa siyam na malalaking demonyong halimaw na puno ng mga sugat ang katawan. Maya-maya, muling naglaban sina Clarissa at ang siyam na demonyong halimaw. Maya-maya, mabilis siyang umatras. Doon niya natuklasan ang presensya ni Alvin. Agad na nagningning ang kanyang mga mata nang sumigaw siya, "Junior brother. Dumating ka sa tamang oras. Kailangan ko ang tulong mo para pigilan ang isa sa mga demonyong halimaw para guluhin ang kanilang blood formation. Sa oras na iyon, sasamantalahin ko ang pagkakataong patayin ang isa sa kanila. Hanggat isa sa kanila ang mamatay, ang kanilang lakas ay lubos na hihina." Walang pag-aalinlangan, lumipad si Alvin patungo sa siyam na demonyong halimaw habang muling gumalaw si Clarissa. Lumitaw sa kanyang kamay ang 7 butas na kahangahangang espada. Kumikinang ito ng maliwanag bago ito tumama patungo sa isa sa mga demonyong halimaw na kasinlaki ng isang maliit na burol. Bagamat galit na galit ang demonyong halimaw, hindi ito nag-abalang iwasan si Alvin. Alam nitong hindi ito maaaring magambala sa sandaling ito. Kung hindi, magugulo ang blood formation. Sa oras na iyon, lahat ng demonyong halimaw ay hindi makakalaban ni Clarissa. Swoosh! Kasunod nito, mabilis na ginamit ng demonyong halimaw ang batas upang bumuo ng kalasag sa paligid ng katawan nito. Ang kalasag ay mukhang matibay at hindi mapasok. Hindi mo ako pinapansin. Sige, papatayin kita, naisip ni Alvin sa sarili habang malamig na kumislap ang kanyang mga mata, nagulat sa reaksyon ng demonyong halimaw. Ang 7 butas na kahangahangang espada sa kanyang kamay ay kumikinang at muling bumaril ng buong lakas patungo sa demonyong halimaw. Ang kawalan ay umalangaw-ngaw kasunod ng 7 butas ng kahangahangang espada. Sa oras na ito, sa wakas ay naramdaman na ng demonyong halimaw ang malaking banta na paparating. Nanlaki ang mga mata nito sa takot habang sumisigaw para sa mga kasama nito. Naramdaman ng 8 iba pang demonyong halimaw ang krisis ng demonyong halimaw at sabay-sabay na lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagningning ng nakamamatay habang umuungal at sumugod patungo kay Alvin. Nakaramdam si Alvin ng matinding pagkagulat sa mga aura ng siyam na demonyong halimaw sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay hinihingal siya. Gayunpaman, hindi siya umatras sa ilalim ng matinding pressure. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa demonyong halimaw gamit ang kanyang 7 butas na kahangahangang espada. Swoosh! Sa oras na ito, isang 7 kulay na sinag ng espada ang lumabas at tumago sa kalasag ng demonyong halimaw. "Mamatay ka!" sigaw ni Alvin sa loob. Kasabay nito, ang 7 kulay na sinag ng espada, na tumago sa kalasag ng demonyong halimaw, ay lalong lumiwanag kaysa dati. Napasigaw sa sakit ang demonyong halimaw, dahilan para maramdaman ng mga matataas na emperador ng mga Diyos na nagtatago sa malayo na parang saysabog ang kanilang mga eardrum. Nagtinginan ng mga matataas na emperador ng mga Diyos at nakita ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mga mukha ng isa't isa. Galing iyon sa isang demonyong halimaw. Kakapunta lang doon ni Alvin kamakailan lang. Ibig sabihin, malamang ay nakipagtulungan siya sa sinumang naroon para labanan ang siyam na demonyong halimaw, tama ba? Iniisip ko kung isa o ilang tao lang ang lumalaban sa siyam na demonyong halimaw bago sumali si Alvin sa laban. Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, kung iisa lang ang taong lumalaban sa siyam na demonyong halimaw bago ito, ang taong iyon ay si Clarissa lamang. Nangangahulugan din ito na isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos ngayon. Sang-ayon ako. Kung higit sa isang tao, malamang na iyon ang mga kamakailan lamang naging mga panimulang kataas-taasang Diyos sa kanyan. Kasabay nito, dali-daling nag-teleport palayo si Alvin pagkatapos niyang sumuntok. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sa 8 demonyong halimaw, may ilan na nakakaintindi sa batas ng kalawakan, at tila inaasahan na nila ito. Ginulo nila ang kalawakan, dahilan para hindi magamit ni Alvin ang teleportation profundity.
Sus Mariosep. Mura ni Alvin sa loob-loob habang umatras siya na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa oras na ito, ang mga mata ng demonyong halimaw na inatake ni Alvin ay naging walang buhay. Sa sumunod na sandali, ang katawan nito ay sumabog na may 10,000 sinag ng espada na may 7 kulay. Kapatid na lalaki. Sigaw ni Clarissa. Sinubukan niyang iligtas si Alvin, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Sumugod ang 8 demonyong halimaw, at si Alvin ay napabalik na parang palaso. Gulat na gulat siyang dumura ng dugo. Mabuti na lang at napatay niya ang isa sa 9 na demonyong halimaw, na epektibong nasira ang kanilang blood formation. Kung hindi, mamamatay na sana siya. Tutal, sa blood formation, mas malakas ang 9 na demonyong halimaw kaysa sa mga ordinaryong simpleng supreme gods. Kung wala ang blood formation, maihahambing lamang ang mga demonyong halimaw sa mga paparating na supreme gods kahit na magsanib puwersa sila. Bagamat nagmadaling nagtayo ng harang si Alvin kanina, malubhang nasugatan pa rin siya dahil sa suntok na ito. Gayunpaman, nakahinga pa rin siya ng maluwag matapos ang kanyang muntik ng kamatayan. Malapit na iyon. Samantala, namula sa galit ang mga mata ni Clarissa habang sumisigaw, ang lakas ng loob mo. Biglang sumiklab ang mapanirang aura at ang hangering pumatay ni Clarissa. Para siyang naging demonyong uhaw sa dugo sa sandaling ito. Pinanood ni Alvin si Clarissa na umabot sa taas na halos 10 metro bago niya napatay ang isa sa mga demonyong halimaw sa isang suntok lamang. Kasunod nito, sumugod siya patungo sa isa pang demonyong halimaw. Nang makita ito, dali-daling sumigaw si Alvin, ika-4 na senior sister, huwag mo silang patayin. Pigilan mo sila sa pagtakas para mapatay ko sila kapag nakabawi na ako. Tila nabawasan ang pula ng mga mata ni Clarissa nang marinig niya ang boses ni Alvin. Tumanggaw siya at sinabing, sige. Kasunod nito, pinigilan ni Clarissa ang natitirang 7 demonyong halimaw sa pagtakas at itinulak ang mga ito sa lupa. Hindi na siya kayang tapatan ng 7 demonyong halimaw sa oras na ito. Samantala, si Alvin ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere at mabilis na ininom ang isang bote ng Healing Divine Pills bago niya nabawi ang enerhiya mula sa mga gantimpalang natanggap niya. Bagamat sayang ito, desperado siyang gumaling sa lalong madaling panahon upang mapatay niya ang natitirang 7 Demon Beast. Narinig niya noon na ang 9 na Demon Beast ang sukdulang pagsubok sa Destiny Canyon. Dahil dito, ang mga makakapatay sa mga Demon Beast ay bibigyan ng malaking gantimpala ng Diyos ng paglikha. Kailangan kong makabawi agad. Ang dami ng enerhiyang ito ay walang-wala kumpara sa gantimpalang matatanggap ko mula sa mga Supreme Powerhouse kung mapapatay ko ang 7 natitirang Demon Beast. Hindi makapaghintay si Alvin na malaman kung ano ang magiging gantimpala sa pagpatay sa mga demonyong halimaw. Sa isang kisap mata lang, kalahating araw na ang lumipas, at nagawa ni Alvin na gumaling ng halos 50% ng kanyang mga pinsala. Biglang nagtaas ng kilay si Clarissa, may naramdamang kung ano sa di kalayuan. Ham! Swoosh! 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 3 figure ang biglang lumitaw sa harap ni Clarissa, matapang na nakatitig sa 7 demonyong halimaw na nakakulong sa lupa. 4,199. Ang 3 kara-rating lang ay ang 3 kalahok mula sa iba pang mga banal na kaharian na naging mga panimulang kataas-taasang Diyos matapos nilang kainin ang tig-iisang Earth Flame ng Buddha Lotus. Sa pagkakataong ito, iniwas ng 3 ang tingin sa 7 demonyong halimaw na nakakulong sa lupa at pinagmasdan ang kanilang paligid. Nakita nila si Clarissa, na pumihil sa 7 malalaking demonyong halimaw, at si Alvin, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Kasabay nito, ang presensya ng 3 ay naging dahilan upang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata. Alvin. Natural na nakilala ng 3 si Alvin. Tutal, si Alvin, ang mahiwagang nilalang, ay nasa limelight bago pumasok sa Destiny Canyon, at matagal na nila itong pinagtuunan ng pansin. Kasunod nito, halos sabay-sabay na sinabi ng 3, halika kayong lahat. Sa sandaling bumagsak ang boses ng 3, ang grupo ng mga tao mula sa 3 banal na kaharian, na naghintay sa labas ng sentro ng Destiny Canyon, ay mabilis na pumasok sa sentro ng may nagniningning na mga mata.
Nakapasok lamang sila ng walang takot dahil sa presensya ng mga simpleng kataas-taasang Diyos mula sa kani-kanilang banal na kaharian. Ang ibang mga tao sa paligid nila ay tanging inggit lang ang natatanggap nilang tingin sa kanila. Hindi ko inaasahan na ang tatlong iyon ay magiging mga simpleng kataas-taasang Diyos pagkatapos makuha ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Dahil kararating lang ng tatlong iyon, ang taong lumalaban sa siyam na demonyong halimaw sa lahat ng oras na ito ay malamang na si Clarissa ng Jade Bow Divine Kingdom. Nangangahulugan din ito na sina Alvin at Clarissa ay nagsanib puwersa upang harapin ang siyam na malalaking demonyong halimaw. Iniisip ko kung ano ang sitwasyon doon. Gusto ko talagang makita. Huwag mo nang isipin yan. Kapag pumasok ka roon, baka mapagkamalan ka nilang isang taong nagtatangkang samantalahin ang kanilang mahinang kalagayan at patayin ka. Samantala, ang tatlong kasamahan ng mga simpleng kataas-taasang Diyos ay pumasok sa kaibuturan ng Destiny Canyon at nakita sina Alvin, Clarissa, at ang 7 nakagapos na demonyong halimaw. Alvin. Karamihan sa kanila ay nakatuon kay Alvin, na pumatay ng maraming tao mula sa kani-kanilang mga banal na kaharian. Pinatay niya ang lahat ng kanyang nakasalamuha. Dahil dito, ang kanyang mga puntos ay tumaas ng malaki at lumampas sa 10,000 puntos, na sinira ang pinakamataas na record na naitala ng isang kalahok mula sa nakaraan. Matapang nilang tiningnan si Alvin, pinalakas ng presensya ng tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos. Takbo na, malamig na sabi ni Clarissa habang itinoon ang tingin sa tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos. Hindi niya pinansin ang iba. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos ay naging medyo hindi maganda. Napangisi sila sa loob-loob, iniisip kung hindi ba alam ni Clarissa na masasabi nilang nasa limitasyon na niya ang kapangyarihan niya. Kung tutuusin, bakit pinigilan lang ni Clarissa ang mga demonyong hayop sa halip na patayin ang mga ito? Tiwala sila na ang mga demonyong hayop lamang ang kayang pigilan ni Clarissa at hindi niya kayang patayin ang mga demonyong hayop. Hindi lang iyon, tiwala rin sila na mapapatay nila si Clarissa. Sa ngayon, matamang nakatitig sila kay Alvin, at nagpas siyang patayin muna si Alvin, na nagpapagaling pa. Huwag mo na siyang pansinin. Patayin muna natin si Alvin, malamig na sabi ni Yulin, napakaraming tao ang napatay mo mula sa Remote Divine Kingdom. Ngayon, ikaw naman ang mamamatay. Ngayong isa ng simpleng kataas-taasang Diyos si Yulin, kahit na nasa maayos na kondisyon si Alvin, hindi pa rin siya matatakot kay Alvin, lalo na ngayong nakikita na ng lahat ng may matalinong mata na nasugatan si Alvin. Ang dalawa pang simpleng kataas-taasang Diyos ay malamig ding nakatitig kay Alvin. Alvin, dapat kang mamatay ngayon. Isang mahiwagang nilalang. May talento. Sa harap ng isang makapangyarihang tulad ko, wala kang kwenta. Hindi pinansin ng tatlo si Clarissa sa sandaling ito. Sigurado silang nasa limitasyon na ni Clarissa ang pagpigil sa 7 malalaking demonyong halimaw at dahil dito, hindi siya banta sa kanila maliban kung magdesisyon siyang pakawalan ang 7 demonyong halimaw. Gayunpaman, kahit na magdesisyon siyang palayain ang 7 demonyong halimaw, tiyak na aatakihin siya ng mga demonyong halimaw sa sandaling mabawi nila ang kanilang kalayaan. Tatlong panimulang kataas-taasang Diyos. Tumigil si Alvin sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at tumayo. Bagamat hindi pa siya lubusang nakakabawi, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa rin mas mahina kaysa sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ang mga emperador ng mga Diyos na dala ng tatlo ay walang kapantay para sa kanya. Ngumiti si Alvin habang nagtatanong, lahat kayo. Gusto niyo ba akong patayin? Tumingin ang tatlo kay Alvin ng may malamig na tingin habang ang mga Emperor of Gods na dinala nila rito ay kinutya at kinukutya si Alvin. Alvin, dapat kang maging proud na buhay ka pa rin hanggang ngayon matapos mong mapatay ang napakaraming tao. Tama iyan. Bukod pa riyan, dapat kang maging maluwalhati na tatlong simpleng kataas-taasang Diyos ang nagplanong gumawa ng aksyon laban sa iyo. Alvin, makakakuha kami ng mga gantimpala mula sa iyo pagkatapos kang sakta ng tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos. Nagningning ang mga mata ng mga emperador ng mga Diyos sa kasakiman. Bagamat halos 20 sila, malaki pa rin ang makukuha nila mula kay Alvin kahit hatiin ang mga gantimpala dahil malaki ang nakuha ni Alvin sa pagpatay ng napakaraming tao.
Sa sandaling ito, sinabi ni Clarissa, dahil tumanggi kang umalis nang tanungin kita, huwag mo nang isipin na umalis sa lugar na ito ngayon. Kasunod nito, lumipad si Clarissa palapit. Kasabay nito, patuloy niyang pinigilan ang 7 demonyong halimaw. Sa simula, medyo mabagal ang kanyang bilis, ngunit hindi nagtagal ay bumilis din ang kanyang pagtakbo. Nang makarating siya malapit sa grupo ng mga tao, kumikilos siya ng kasing bilis ng kidlat. Sa bawat pagkumpas niya ng kanyang kamay, isang kislap ng liwanag ang lilito sandali bago tuluyang maglaho. Nang makabawi ang 3 pangunahing kataas-taasang Diyos, nakabalik na si Clarissa sa kanyang orihinal na lugar. Sa sumunod na sandali, pinaandar niya ang formation na kanyang inihanda gamit ang maraming formation compass. Sa sandaling ma-activate ang formation, tila nilimitahan ng paligid ang lahat. Kasunod nito, nagsimulang umikot ang kawalan sa lugar na sakop ng formation. Hindi nagtagal ay natuklasan ng mga nakaintindi sa batas ng kalawakan na hindi nila magagamit ang teleportation profundity. Bukod sa 3 simpleng kataas-taasang Diyos na nakaramdam na nagpapanggap lamang si Clarissa, ang ekspresyon ng iba ay lubhang nagbago. Dati, nakapatay si Clarissa ng humigit kumulang 30 advanced Emperors of God matapos paginahin ang trap formation. Bukod pa rito, noong panahong iyon, isa lamang siyang Advanced Emperor of Gods. Ngayon, isa na siyang simpleng kataas-taasang Diyos. Sa oras na ito, si Yulin, ang pinakasimpleng kataas-taasang Diyos mula sa Remote Divine Kingdom, ay walang pakialam na nagsabi, Clarissa, kung nasa pinakamahusay ka lang na kondisyon, hindi maglalakas loob ang 3 na sabihin na makakalaban ka namin kahit na magsanib puwersa pa kami. Sayang, nilabanan mo ang 9 na demonyong halimaw at kailangan mo pang pigilan ang 7 sa kanila ngayon. Marahil, palihim ka pang naabutan ni Alvin kanina. Malinaw na nasa limitasyon ka na. Kung hindi, napatay mo na sana ang mga demonyong halimaw ngayon. Tumango ang 2 pang pangunahing kataas-taasang Diyos bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ikaw na ang bahala pagkatapos nating mapatay si Alvin. Maliban na lang kung gagawin mo ang matalinong bagay at umalis sa Destiny Canyon ngayon. Maaaring umalis ang isang tao sa Destiny Canyon pagkatapos maging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Ito ay isang tuntunin ng Destiny Canyon, at alam ito ng 3. Kahit na noon, hindi nagmamadali ang 3 na patayin si Clarissa. Sa kanilang palagay, makabubuti sa kanila kung patuloy na pipigilan ni Clarissa ang 7 demonyong halimaw. Gayunpaman, kahit na magdesisyon si Clarissa na umalis sa Destiny Canyon, hindi rin ito gaanong makakaapekto sa kanila. Mapapatay pa rin nila ang 7 demonyong halimaw. Hindi na nila mapapatay ang iba pang mga kalahok, ngunit mapapatay pa rin nila ang mga naninirahan sa Destiny Canyon. Mga hanggal. Malamig na sabi ni Clarissa matapos magsalita ang 3 simpleng kataas-taasang Diyos. Kasunod nito, binitawan niya ang kanyang hawak sa 7 demonyong halimaw at inatake ang 3 simpleng kataas-taasang Diyos. Isang mapanirang enerhiya ang kumalat, niyanig ang kalangitan, habang umaatake si Clarissa. Nanlaki ang mga mata ng 3 pangunahing kataas-taasang Diyos at nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang maramdaman nila ang lakas ng atake ni Clarissa. Paano ito posible? Higit pa sa kanilang inaasahan na taglay ni Clarissa ang ganitong lakas. Kung taglay niya ang ganitong lakas, bakit hindi niya pinatay ang mga natitirang demonyong halimaw kundi pinigilan na lang niya ang mga ito? Bagamat naguguluhan ang 3, hindi sila nagpabeya. Dali-dali silang kumilos laban kay Clarissa, na sa sobrang nakakatakot ay ramdam na ramdam nila ang mapang-ipang aura nito. Hindi nagtagal ay natuklasan ng 3 na kahit na nagsanib puwersa na sila, hindi sila nahirapan na harapin si Clarissa, na isang simpleng kataas-taasang Diyos tulad nila. Hindi nila naramdaman na nakaharap sila sa isang simpleng kataas-taasang Diyos. Mas naramdaman nila na nakaharap sila sa isang pansamantalang kataas-taasang Diyos. Sa oras na ito, inatake rin ni Alvin ang mga emperador ng mga Diyos na sumunod sa 3 pangunahing kataas-taasang Diyos dito. Bago pa man sila makabawi ng kanilang katinoan, ang 7 kulay na sinag ng espada ay mabilis na dumaan sa kanila, na madaling nakapatay sa 2 sa kanila. Nang makabawi sila ng kanilang katinoan, malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon bago nila dali-daling inatake si Alvin. Sama-sama kayong sumalakay. Patayin siya.
Sa dami natin, siguradong mapapatay natin siya. Sa mga nangunguna at mayayabang na emperador ng mga Diyos na nagsanib puwersa upang salakayin si Alvin, mayroong dalawang paparating na kataas-taasang Diyos. Naglagay ito ng matinding pressure kay Alvin. Kung hindi siya nasugatan, madali niya sana silang matatalo. Sayang, nasugatan na siya ngayon. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi direktang nakalaban sila ni Alvin. Bigla siyang gumalaw, at sa isang kisap mata lamang, muling lumitaw malapit sa 7 demonyong halimaw. Nagliwanag ang mga mata ng 7 demonyong halimaw na umaatake sa trap formation nang makita si Alvin bago nila ito sinugod. Tila inaasahan na ito ni Alvin. Lumingon siya bago sumugod patungo sa grupo ng mga emperador ng mga Diyos. Pagkatapos, mabilis niyang iniwasan ang mga atake ng makapangyarihang mga emperador ng mga Diyos at sinira ang mga atake ng mas mahihinang mga emperador ng mga Diyos. Sa oras na ito, nakita ng 7 malalaking demonyong halimaw na humahabol kay Alvin ang grupo ng mga emperador ng mga Diyos na nakatayo sa kanilang daan. Hinahabol nila ang salarin na Samire sa kanilang blood formation na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Galit na sila noon pa man. Ngayong may isang grupo ng mga tao na humaharang sa kanilang daan, na humahadlang sa kanilang paghabol sa nasabing salarin, natural lamang na lalo silang magalit. Dahil dito, mabangis nilang inatake ang mga taong humaharang sa kanilang daan. Ang mga ekspresyon ng mga emperador ng mga Diyos ay lubhang nagbago. Mabilis na umalis ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa dinarianan ng mga demonyong halimaw bago pa nila binalaan ang iba. Walis ka sa daanan nila. Huwag mo silang atakihin. Ang kanilang target ay si Alvin. Sa kasamaang palad, ang bilis ng iba pang mga emperador ng mga Diyos ay hindi kasing bilis ng dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Bukod dito, dahil binalaan sila ng dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos laban sa pag-atake sa mga demonyong halimaw, mas pinadali nito para sa mga demonyong halimaw na patayin sila. Sa huli, napatay ng 7 demonyong halimaw ang 5 emperador ng mga Diyos at malubhang nasugatan ang iba bago nila ipinagpatuloy ang paghabol kay Alvin. Tanging ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos lamang ang hindi nasaktan. Dahil dito, agad na kumalat ang nakapanlulumong amoy ng dugo sa buong lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.